Ayun, masaya po ako na nakabalik dito sa Santa Rosa. Actually, pangalawang beses ko po ito. Yung una ko po dito ay yung Mission Branch pa dito sa Santa Rosa. Kasi may, hinaan namin yung Nuvali. Ako kung ano sa division yun, hindi ko na matandaan. Kung brother Erin, alam na yun. Nakapag-doors din siya naman. Ito yung pangalawang beses ko at pagkakataon naman po ito para ibahagi sa inyo yung salita ng Diyos para sa buhay ng walang hanggan. Masaya po ako na makarating dito. And sana ay masaya rin po kayo na makadalo sa ating Bible seminar. At masaya ko po yung mabahagi sa inyo yung salita ng Diyos. Kaya pakiusap, gaya ko ng announcement kanina, ay wala po kayong gagawin kundi makinig ng salita ng Diyos. Unawain po yung salita ng Diyos. Anyway, magsimula po tayo sa unang session. Tayo po lahat, nalimukat o nalangin. Diyos, sa maraming banal na nasa langit, salamat na bilang Diyos sa pagbibigay niyo sa amin itong napakagandang pagkakataon na makapag-aral ng iyong pong salita. Ngayon po meron kaming Bible seminar dito po sa Santa Rosa Church. At narinig po amang Diyos yung mga tao na tinipon po ninyo pang makinig ng iyong pong salita. Aking dalangin namang Diyos sa samahan po ninyo kami sa pamamagitan po ng iyong salita ay magkaroon po ang bawat isa ng tamang pagkakilala po sa iyo at maunawaan po ng bawat isa yung tunay na layunin ng aming pong buhay at kung paano po itong matutupad. At umaasa rin po kami ang Diyos na yung mga attendees na maaaring patungo pa lamang dito ay inaharap po ninyo ang Diyos na way makarating sila dito ng matiwasali at makasama po namin sa pakikinig ng iyong pong salita. Doon po sa mga naimbitahan po namin, subalit hindi po nakadalo ngayong gabi, kung ano man po yung dahilan na malihad lang, ang dalangin ng Diyos na bukas, simula bukas, ay tulungan po ninyo sila na maka-attend at makapakinig ng iyong salita at magkaroon din po ng buhay na walang hanggan. Ako naman naman Diyos bilang tagapangaral ay humihiling sa iyo na ilalim mo po ang iyong banal na salita sa aking mahinang bibig at hayaan mo po kung magpatotoo ng aking lamang po sa iyong salita. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli ay welcome po dito po sa ating Grand Bible Seminar. Ang mahalagang paksa tungkol sa Diyos sa Biblia at sa buhay po natin yung pag-aaral natin ngayong umaga. So nakarating tayo dito dahil sa Diyos. Okay? Dito sa unang talata natin, unang Timoteo, chapter 2, verse 4, basahin po muna natin ang sabay, na nagnanais ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nais daw po ng Diyos lahat ng tao ay maligtas, kaya po tayo nakarating dito. Kasi mahal po kayo ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na magkaroon kayo ng katiyatan sa inyo pong kaligtasan. Kaya lang may binanggit dito, sabi niya, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Yung Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Pero alam niyo po, sabi sa Biblia, hindi lahat ng tao maliligtas. Ang nakakalungkot po dito, ayon sa Biblia mismo, mas maraming napupunta ng hell kaysa napupunta sa langit. Kaya pagka nasa kabilang buhay na yung mga tao, sa totoo lang, mas mataas ang populasyon ng impyerno kaysa ng langit. Ang parang bakit? Kayo po, gusto niyo maligtas o hindi? Yung mga hindi umattend ng Bible Seminar, gusto maligtas o hindi? Gusto rin nila. Gusto rin nila. Okay? Anong problema? Okay? Gusto nilang maligtas. Gusto nilang maligtas. Lahat ng tao gusto nilang maligtas sa madaling salita. Eh din yung Diyos, gusto rin niyang maligtas lahat ng tao. So, nasaan yung problema? Tapos marami nang pupunta ng hell. Ito po sa baba. Angat, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto lang ng mga tao maligtas, pero hindi sila nakakarating sa katotohanan. Nakuha po ninyo? So, ngayon naman tayo ng Bible Seminar, hindi po automatic ito na pagkatapos ng Bible Seminar, iligtas na kayo. Minsan, meron po kami na experience na ganito. Nung tinanong ko, naligtas ka na ba? Sabi niya, oo daw. Kailan ka naligtas? Ay, nung umatin po ako ng Bible Seminar. Yung seminar niyo. Hindi po ganun. Kahit umatin ka ng Bible Seminar, pero hindi ka nakarating sa pagkakilala ng katotohanan, hindi ka rin po maliligtas. So makinig po kayo. Kasi kung hindi tayo makikinig mabuti, at hindi natin maunawaan ng mabuti yung salita ng Diyos, hindi tayo makakarating dito sa katotohanan. Hindi mo tayo maliligtas. Isa pang problema po ngayon sa panahon natin, hindi ka rin. Teka. Ito po yung isang problema. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Pero sa Satan, ayaw niya na mayroong maligtas na si isa. Di ba? Kaya ito, ginugulo tuloy tayo. Ayusin ko lang ha, sa lahat.
Meron akong plan B. Ito yung plan B. Ito yung backup plan natin. So, kung mga sanay na kami sa ganito, kapag mayroong Bible seminar, talagang si Satan din talaga, gumagawa din talaga ng paraan, pero hindi siya makakaisa ngayong gabi. Nasa na tayo? Ayun. So, ito yung problema. Gusto na Diyos makarating tayo sa pagkakilala ng katotohanan. Bakit? Ilan po yung katotohanan? Ilan po? Isa. Merong isang katotohanan, merong isang Biblia, merong isang Diyos, meron lang isang paraan ng kaligtasan. Ba't ang daming relihiyon? Di ba? Bakit po? Kasi kahit na binigyan tayo ng Diyos ng isang paraan para maligtas, tayong mga tao, nag-invento tayo ng iba't ibang sariling paraan natin. Yan po yung mga relihiyon yun. Yun yung iba't ibang paraan ng mga tao upang hanapin yung kaligtasan. So hindi tayo maliligtas kung ang hahanapin natin paraan ay yung paraan ng tao o yung kanya ng paraan. Sabi ng iba ay, nag-i-invite kami. Sabihin mo naman sa amin ay meron na kaming pananampalataya, meron na kaming sinisimbahan, meron na kaming inaatinan. Kaya, gagalang namin kayo, igalang nyo rin yung paniniwala namin. May kanya-kanya tayong paniniwala. Mahirap po yung gano'n. Kasi kung sinabi kanya-kanyang paniniwala, ang dami mo. Hindi ba? So, saan doon yung totoo? Babalik tayo sa Biblia. Pag-aaralan po natin yung Biblia. Iisa-isahin po natin yung mga katotohanan at iisa-isahin din natin yung mga bagay na nakagisnan natin ay hindi naman tama. Example po, kapag ka nag-i-invite kami sa Bible sa inyo, lang sabi ba naman na ganito, hindi na kami kailangan na umatin dyan. Kami naman hindi naman nakakalimot sa Diyos. Ako naman, lagi naman ako nananalangin sa Diyos. So paano ba kapag ikaw nag-pray sa Diyos, automatic ulitas ka na makakapunta ka na sa langit? Hindi po eh. Ang ganda sana kung gano'n, hindi ba? Kasi kung gano'n, ibig sabihin, lahat na nag-pray sa Panginoon, langit ang punta. Pero sa Biblia po, walang sinabing gano'n. Kaya nyo po dito sa Mateo chapter 7, verse 21. Ang basahin ko, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa area ng langit. So hindi ito lahat. Yung iba makakapasok, pero hindi lahat. Okay? So sino lang yung sigurado makakapasok sa langit? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yung manalangin, yung tumawag sa Panginoon, garantiya na ba yun? Na yung tao yung mapupunta na sa langit? Hindi pala. Pero ito yung nakagis na natin paniniwala, di ba? Kaya kapag may nakita tayong tao na madasalin, palasimba, anong nasa puso, anong naiisip natin? Ano napakamuting tao nito? Sigurado makakapasok ko sa langit, yan ang anak ng Diyos. Sabi natin gano'n, di ba, iniisip natin na yung mga taong gano'n ay sigurado mapupunta sa langit. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus ng Panginoon, papasok sa langit. Okay? Ano daw yung kailangan? Kailangan natin magampanan yung kalooban ng Diyos Ama. Pag-usapan natin yung kalooban ng Diyos. Iba-iba din po yung paniniwala ng mga tao yan tungkol sa kalooban ng Diyos. Ito po yung ilan sa mga maling paniniwala ng tao tungkol sa kalooban ng Diyos. Yung next verse, verse 22. Babasahin ko. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. So, ibig sabihin, mga mananampalataya po ito, di ba? Mga Christian ito, mga believers po ito. Tapos, anong ginagawa nila? Sabi nila, Panginoon, Panginoon,
Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ano yung mga bagay niya? Sabi nila, nagpropesiya daw sila sa pangalan ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ang katumbas niyan ay yung kagaya ko nitong ginagawa natin, nag-aaral tayo ng Biblia. Direct share the words of God. Okay? So talagang isinasa buhay nila yung pananampalataya nila, di ba? Bukod sa nananampalataya sa Panginoon, nag-share pa sila ng words of God. Tapos, nagpapalaya sila ng demonyo. Ibig sabihin, totoo ko yung sakit, yung sanib. Talagang may mga masamang espiritu sumasanib sa tao. Tapos meron din mga tao na grabe yung pananampalataya sa Panginoon, kapag sinaway nila yung masamang espiritu, sabihin nila doon, masamang espiritu, lumayas ka in Jesus' name. Tapos yung talagang masamang espiritu na alis, lumalabas talaga doon sa tao. Galing. Tapos meron pa nakalagay dito, sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi lang isa, marami. Gumawa sila ng maraming mga makapangyarihan gawa sa pangalan ng Panginoon. Mga gawang mabuti, gawang matuwid, pati na yung mga himala. Nakagawa sila ng mga himala sa pangalan ng Panginoon. Kaya itong mga tao po na ito, nananampalataya sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, nag-share ng salita ng Panginoon, pinapalaya sa mga kalaban ng Panginoon, at sa pangalan ng Panginoon, marami sila ginagawang mga makapangyarihang bagay. Sa araw ng kamatayan, saan sila pupunta? Sa langit, sa impyerno. Sa purgatorio? Ay, hindi, wala. Ang ganda sa ano, alam niyo po, kung ako man tatanungin, ha, mas maganda na may purgatorio sa Bible eh. At least meron tayong next option, hindi ba? Hindi lang langit at impyerno. Meron pa tayong third option. Ang problema, wala po eh. Langit impyerno lang po talaga. Kahit anong hanap pa natin sa Biblia, wala po purgatorio, okay? Kaya itong mga tao na ito, tingnan niyo po, saan sila pupunta? Sa langit, sa impyerno? Sa impyerno! Teka lang. Yung tumawag sa pangalan ng Panginoon, mabuti o masama? Mabuti. Yung mag-share ng words of God, mabuti o masama? Yung magpalayas ng masamang espiritu, mabuti o masama? Yung gumawa ng mga makapangyarihang bagay sa pangalan ng Panginoon, mabuti o masama? Mabuti o masama? Teka, naghabunan ba kayo? Mabuti o masama? Mabuti, di ba? Kaya sa araw ng mamatayan, sa napunta nila? Okay, meron binanggit sa verse 23. Basahin natin. At kung magkagayon, ay pahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa na. Teka lang, sabi natin, yung ginagawa nila ay mabuti, pero sabi ni Jesus, yung ginagawa nila ay kasamaan. So sino pong tama? Yung opinion natin o yung sinabi ni Jesus? Yung sinabi ni Jesus. Pero bakit naging masama yung ginagawa nila? Yung pag-pray, di ba? Yung pag-share ng words of God, yung pagkapalaas ng masamang espiritu, at paggawa ng maraming magagandang bagay, makapangyarihan, mabubuting bagay sa pangalan ni Jesus. Bakit naging masama yun? Balikan natin yung verse 21. Sabi dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun yung problema. Ginawa nila yung, ginawa nila itong mga magagandang bagay po na ito. Tama? Ang problema, hindi nila nagampanan yung kalooban ng Diyos. So ano ba yung sinasabi dito ng kalooban ng Diyos, Ama na nasa langit? Tingnan po natin yung kalooban ng Diyos. Ito yung hindi po nila nagampanan. At ito po yung hindi nagagampanan ng napakaraming mga Kristiyano ngayon. Sa 1 chapter 6 verse 40, basahin natin, sapagkat ito ang kalooban ng Ama, na ang bawat nakakakita sa Anak at sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya, yung kalooban ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nangyari ngayon, hanggang dito na lang tayo. Yung mga Kristiyano, hanggang dito na lang sumampalataya. Basta sumampalataya ka. Kaya nangyari, ako man din po, nanggaling din po ako sa pananampalatayang Kristiyano at nagpaliban pa ako sa maraming churches. Pero kapag tinatanong ako kung sigurado ba ako sa kaligtasan ko, hindi ko kaya sagutin. Bakit? Kasi hindi po ako nakarating sa buhay na walang hanggan. Nagkaroon ako ng pananampalataya, pero hindi po ako nakarating sa buhay na walang hanggan. Ito na yung tanong. Tayo meron na tayong pananampalataya. Di ba? Paramihan naman ng Pilipino, 90% daw ng mga Pilipino ay Kristiyano. Iba na lang kung ikaw ay Muslim, Buddhist, o ano pang ibang relihiyon. Pero parang default sa atin, Kristiyano, di ba pag pinanganak, iba-ibang branch nga lang ng Kristyanismo yan. May mga Katoliko, may mga
mga charismatic, di ba? May Orthodox, meron din born again Christian, may mga Baptist, ganyan. Anyway, kahit ano man dyan, yan ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tanong, masasabi mo na ba sa sarili mo at sa Diyos na ikaw ay 100% na may buhay na walang hanggan? Na ikaw ay 100% na makakapasok sa langit, anumang oras ka mamatay? Meron na ba tayong 100% na assurance? Hindi pa? So, yun yung problema. Meron tayong pananampalataya, pero may sabi, may problema yung pananampalataya natin. Kaya yung pananampalataya hindi sigurado kung may buhay na walang hanggan o sure sa langit, hindi sigurado, ibig sabihin, mali yung pananampalataya. Okay? At ito po yung goal natin ngayong Bible seminar na ito. Magkaroon tayo ng 100% assurance dito po sa buhay na walang hanggan. Okay po? Hindi lang sumampalataya, ulitin ko po ha, hindi lang sumampalataya, kailangan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, ito ang kalooban ng Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya, makikita natin at sasampalatayan natin yung Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Pero, dapat yung pananampalataya na yun ay makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ito yung urgent matter na dapat minamadali po na natin na magkaroon tayo. Hindi yung mga material na bagay, pera o kabuhayan. Hindi po yung dapat na minamadali natin. Buhay na walang hanggan, ang pinaka-importanting bagay na dapat natin makuha. Ito po yung purpose ng buhay natin. Ito yung kalooban ng Diyos. Yan yung layunin ng buhay natin. Okay? Ito po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi po tayo nabubuhay dito para maghanap ng maraming pera. Hindi po. Hindi tayo binubuhay ng Diyos para magkaroon ng maraming buhay dito sa lupa. Di ba yun yung pinapangarap natin? Maayos na bahay, sariling lupa, tama? Mapagtapos yung mga anak, yung ma-secure yung future ng pamilya. Alam po, hindi po yun ang purpose ng buhay. Bahagi lang po yan. Okay po? Actually, responsibility natin yan sa mga anak natin. Pero paano naman sa sarili natin? Ang responsibility natin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tandaan nyo ngayon, sa edad nyo ngayon, tapos hindi pa tayo sigurado kung meron tayong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may mali na nangyayari sa buhay natin. Sa tagal natin na nabuhay sa mundo, dapat meron na tayong buhay na walang hanggan sa iyo. So ngayong week na ito, i-show natin yung pagkakameron ko ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong paano? Okay? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa Bible, isa lang po yung paraan. Okay? Dapat tayong sumailalim sa paraan po na ito. Hindi tayo pwedeng gagamit tayo ng paraan ng tao. Paraan ko ng Biblia. Sabi niya sa 1:17 verse 3, basahin natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos sa tunay, at si Jesus Cristo na iyong sinugo. So, kaya limang araw po ito, pero kami in-invite, anyway, hindi ko siya masisi, pero hindi niyo paniwala ko noon. Sabi ko, atin isa tayo sa seminar na. Sige ko, kailan ba yan? Limang araw ito, Lunes hanggang Biyernes. Ba't ang tagal naman po sa inyo? Kailangan mo talaga limang araw bago kayo maligtas. Ba't may sinimbahan naman church eh? Isang minuto lang eh, naligtas na daw ako. Nag-pray lang ako, tinanggap ko lang si Jesus Christ sa puso ko bilang Lord and Savior. Tapos naligtas na daw ako, ba't sa inyo 5 minutes? Okay, ito kasi yung dahilan. Kailangan tayo magkaroon ng sapat at tamang pagkakilala tungkol sa nag-iisang Diyos na tunay at tungkol kay Hesus Kristo. Isang minuto, makikilala mo na ng tama yung Diyos? Hindi. Kulang yun. Okay? Hindi naman natin pag-aaralan yung buong Biblia. Kasi kung gagawin natin ito, abutan po tayo ng ikalawang pagdating ni Jesus, hindi pa tayo tapos. So yung mga pinaka-importante tungkol sa Diyos at kay Jesus na makakatulong sa atin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, doon po tayo mag-focus. Okay? Unahin na natin yung tungkol sa nag-iisang Diyos na tunay. Yung tungkol kay Hesus Kristo, pag-aaralan natin in detail sa Friday po yan, okay? Pero magmula ngayon hanggang Thursday, tungkol sa nag-iisang Diyos na tunay. Ito na siya. Unang Timoteo chapter 6 verse 16. Ito po yung hindi natin naiintindihan tungkol sa Diyos. Basahin natin ang sabay. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan at naliligtaan sa iwanan ng hinapitan na hindi nakita kung sino ng tao o makikita namin. May dalawang katapian ko dito na dapat malinaw sa atin kasi kung hindi ito malinaw sa atin, hindi po tayo makakapasok sa langit. Okay, una, sabi niya, ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ibig sabihin, yung langit ay kaharian ng mga walang kamatayan. Kaya para yung mga kagaya nating mga mortal, para makapasok tayo sa langit, kailangan mo na yung buhay na walang kamatayan. Pag wala ka nun, hindi ka makakapasok sa langit kasi yung langit ay kaharian ng mga walang kamatayan.
Yung Diyos ay walang kamatayan, ang papapasukin lang niya ng mga tao doon ay yung may buhay na walang hanggan. Balik po, pangalawang katangian ng Diyos nakalagay dyan, naninirahan sa liwanag na di malapitan. Yung Diyos mismo ay liwanag. Yung langit, yung kaharian na ay liwanag. Yung liwanag, ibig sabihin po nito yung kabanalan po ng Diyos. Ang Diyos ay banal, ang langit po ay banal, malinis, walang kahit na isang kasalanan na makakapasok po sa langit. Ganun po kahigpit yung entrance sa langit. Okay? Dapat wala kang kasalanan mas isa. Tanong, may kasalanan tayo o wala? Meron na marami. Marami o hindi mabilang? Pastor, di ba God is love? Di ba mahal tayo ng Diyos? Oo, mahal ka ng Diyos, kaya nga buhay ka pa ngayon eh. Kaya binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong malaman yung katotohanan. Pero kung hindi mo malalaman yung katotohanan, mabaliwala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Yes, God is love, pero hindi ibig sabihin nun na papapasukin na lang tayo ng Diyos basta-basta doon sa langit. Example, ikaw, nanay ka, nilinis mo yung bahay mo, ay talaga naman ubod ng linis. Bakit nalito ka sa tao sa church? Diba? Pagka-linis-linis, papayag ba kayo? Biglang minaakit dito, patakbong paakit dito, tapos naliligo sa puti? Pero kung nakita niyo na paakit pa lang, haharangin niyo na sa hagdan eh. Kasi alam niyo, magdumi siya, tama? So yung Diyos, ganun din mo. Hindi tayo makapasukin ng Diyos sa langit kung meron tayong kasalanan mas kinaisa. So dalawang kondisyon po ang dapat na matupad sa atin bago tayo makapasok sa langit. Una, may buhay na walang hanggan. Pangalawa, dapat wala kang kasalanan mas kinaisa. O di, ang hirap pala makapasok sa langit. Kaya sa tao, imposible. Pero sa Diyos ba may imposible? Wala. Pag-aaral natin yung Biblia, malalaman po ninyo yung sikreto, paano tayong mga makasalanan at tayong mga may kamatayan ay makakapasok pa rin doon sa langit. Okay, ito po yung katangian ng Diyos. Hindi natin alam yan. Nakagis na natin, God is love, God is good. Kaya kahit ano magawa pa ng mga kasalanan, basta wag lang yung malalaki, basta wag lang yung mabibigat, siguro naman makapasukin ako ng Diyos sa langit. Pwede ba? Ganun tayo. Ang tingin natin sa Diyos parang si Lolo at si Lola lang. Alam niyo yung mga lolo-lola, paumanin po kung may lolo-lola dito, mga konsentidor mo kayo eh. Di ba? Ako po meron po akong anak, makulit din eh. May papaluin ko, may hinaharap ko ng nanay ko, papaluin ko talaga eh. Yung nanay ko umarap. Sabi ba naman ng nanay ko, siyempre ako niya yun, di ba? Sabi ba naman, ba't papaluin yung apo ko? Eh mas makulit ka pa dyan ng maliit ka. Isipin ninyo, nasiraan pa ako sa pangdinig ng anak ko. Nagmukha ko tuloy ako mga kabila at salbahe sa mata ng anak ko. Yung mga lola at lola, konsentidor, di ba? Yung meron silang napakalaking pag-ibig, pero wala na sa katwiran eh. Yun ang iniisip natin na Diyos. Yun ang ini-imagine natin na Diyos. Puro pag-ibig, walang katwiran. Ay, hindi ko. Ang Diyos ko may pag-ibig, pero ang Diyos na may katwiran. Kaya para makapasok tayo sa langit, okay, kinakailangan po natin pakinggan yung Diyos. Mahalin na tayo, kaya pinapaalam niya sa atin yung katotohanan. Paano tayo makakapasok sa langit sa tamang paraan ayon sa Biblia. Okay po? Kailangan may buhay na walang hanggan at walang kasalanan, mas kinaisa. Sa pagkatangian ng Diyos, sabi niya sa 1:4-24, basahin natin, ang Diyos ay Espiritu. So pag sinabi kong Espiritu, ibig sabihin niya, walang laman, walang puto. Sabi sa Lucas 24:39, ang Espiritu ay walang laman ng puto. Meaning, wala siyang pisikal na katawan na pwede natin pagmasdan. Yun na yun yung isang problema. Paano natin magagawa ito na makilala yung nag-iisang Diyos na tunay? Kung wala naman siyang pisikal na katawan, pwede natin makita. Kaya kailangan po natin mag-aaral ng Biblia. Kung hindi tayo mag-aaral ng Biblia at basta-basta na lang tayo maniniwala sa Diyos, Komo, yun yung nakagista natin, yun na yung nakasanayan natin, yun na yung pinamulatan natin, yun na yung kinalakihan natin. Eh, magkakamali mo tayo. Tingnan niyo po ito. Mateo chapter 22:29. Basahin natin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. Bakit? Sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo itong mga ito. Yung mga tao niya, yung mga sinabihan ni Jesus ng ganyan, na hindi ko kayo kilala. Sabi nila, Lord, Panginoon, di ba nag-propesya ako sa pangalan mo? Nag-share kami ng words of God. Anong palaya sa Panginoon sa mga Espiritu? Gumawa kami ng maraming mga kapangyarihan, Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Kilala niyo ako, pero hindi ko kayo kilala. Ano ibig sabihin nito? Nagkamali sila.
Di ba? Nagkamali sila. So bakit sila nagkamali? Malinaw yung salita ng Diyos. Nakalagay niya, hindi ninyo alam yung kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos yung Biblia. At ipinakita sa atin ng Diyos yung kapangyarihan niya para hindi tayo magkamali. Kailangan natin siya makilala ng tama. Hindi porket pinagislan ay yun na lang. Bigyan ko kayo ng isang nakakatawang example. Ito po. Sa mga bansa po na nag-i-snow, pagka pinarating na yung kotse sa labas ng bahay, pagkatapos nagising sila kinababasa ng umaga, yung kotse, napabalot ng yelo po yan, tinambulan. So parang makapasok sa opisina, kailangan pong linisan yung kotse. So ito ng mga lalaki, linisan niya yung kotse. Maganda yung diskarte niya sa paglilinis eh. Pati yung sa dito. Pati na yung mga ilaw, di ba? Yung tail light. Windshield, pati na wiper. Galing, di ba? Ayos yung paglilinis niya. Lahat ng mga importante yung linisin, nalinisan niya. Pwede na ba niyang gamitin yung kotse para makapasok sa opisina? Pwede na? Okay. Ba't tumatawa kayo? Nagkamali ba siya? Saan siya nagkamali? Sa paglilinis o doon sa nilinis? Mali yung nilinis. Bakit kaya nagkamali siya ng nilinis? Saan pa yung kotse niya? Yung kabila, di ba? Bakit nagkamali siya? Kasi, paglabas siya ng bahay, yun na yung pinamulatan niya. Yun na yung pinag-listan niya. Yun na yung nasa baba. Hindi na niya chinek. Di ba dapat chinek muna niya? Ang problema yung pag-check niya, nasa huli. Dapat bago mag-linis, chinek muna. Tayo, may pananampalataya na tayo pinag-list na. Tanong, na-check niyo na ba yan? Kung tama yan. Na-check niyo na ba kung yung pananampalataya na ina-acknowledge ng Diyos, biblical ba yan? Di ba? Dapat natin i-check. Ganun yung mama, makakapasok sa opisina o hindi? Makakapasok, maliliit nga lang. Di ba? Siyempre, luminisan niya yung kotse niya. O hindi, matatagalan siya. Ngayon tayo, ang problema, siya makakapasok sa opisina kahit nagkamali. Tayo hindi tayo pwede magkamali. Dahil binigyan na tayo ng Diyos ng isang tsansa, isang buhay lang yung ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po totoo yung may isang pusa, siyang yung buhay. Walang ganun. Isa lang buhay natin. Okay? Sa isang buhay na yan, dapat mahanap natin yung tamang pananampalataya na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay po? Yan mahal kayo ng Diyos eh. Binibigay sa inyo ng Diyos yung pagkakataon po na ito ng ma-check. Kung tama yung pananampalataya, hindi lang ma-check. Dapat kayo magkaroon ng tama na pananampalataya ayon sa mga kasulatan. So yung Biblia, tingnan natin yung Biblia. Ang problema po kasi ngayon, marami pong pilosopo ayaw nilang maniwala sa Biblia. Sabi nila, paano ko maniniwala dyan? Eh, hindi naman yan salita ng Diyos. Yan ay sinulat ng tao, salita ng tao. Mali po yun. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ng kinasihan, hindi Diyos yung nagsulat, tao yung nagsulat. Okay? Pero yung mga tao sumulat ng Biblia, kinasihan sila ng Diyos. Guided sila ng Diyos. Ginabayan sila. Okay? Sinubayabayan ng Diyos yung pagsusulat ng Biblia hanggang sa mga isulat yung gusto niya lang ipaalam sa atin. Hindi mo pumayag ng Diyos na may mahalo po dito ng mga ibang bagay na hindi makakatulong po sa atin. Actually, marami pong mga iba't ibang mga aklat na naisulat na sabi nila bahagi din daw ng Biblia. Pero yung Bible po natin ngayon, ay ito na po. Okay, ito na yung aprobado, kinikilala na Biblia. Okay, kita natin dito yung pag-aaral po sa Biblia. Ngayon ay 2024, unang bahagi ng Biblia na isulat 3,500 years ago, yun pong Genesis. Yung Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. Yung Lumang Tipan, may 39 books po yan. Okay? Pagkatapos, siyempre may luma, tuwag may bago. Yung bagong tipan naman na isulat pagkatapos ng pagdating ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesus. Naisulat po yung mga aklat ng bagong tipan. Yung pinakahuling aklat ay yung pong tinatawag na Apokalipsis, yung ulat ni Apostol 1, na isulat 1,900 years ago. Yung bagong tipan naman, meron siyang 27 books. So 39 plus 27, yung Biblia natin ay 66 books. Kung binulat mo natin yung Biblia, makikita natin iba't ibang mga aklat niya. Okay? Ngayon, nakakamangha po dito ito. Yung Genesis, okay? Yung lumang tipan at yung Genesis, naglalaman ito ng mga bagay na nangyari bago pa yung kasaysayan. Sabihin yung mga bagay na nangyari sa panahon pa ng paglikha.
Tapos itong Apocalypse naman, nagdalaman ng mga bagay na mga mangyayari, pala mga bagay na hindi pa nangyayari, mga bagay tungkol po sa future. Ito tungkol sa kasaysayan at ito tungkol po sa future. Ibig sabihin, magmula Genesis hanggang Apocalypse, sa loob ng 66 books, binilagay na ng Diyos yung pasimula hanggang katapusan. Kaya napaka-importante po para sa atin na makapag-aral po tayo nitong Biblia. Dito na nakalagay yung kabuuan ng plano ng Diyos. Yung ginawa niya noon at yung ginagawa niya ngayon at yung mga gagawin pa lang niya sa inaharap. Kailangan po natin pag-aralan yun para malaman natin yung nangyari sa kasaysayan, para matuto po tayo ng leksyon at hindi na natin ulitin yung pagkakamali ng mga tao sa kasaysayan. Kailangan din natin malaman yung tungkol sa future para mapaghandaan po natin kung ano yung mga mangyayari doon sa hinaharap. Yung sumulat po ng Biblia ay merong hari, pastor, doktor, mangingisda at maniningil ng buwis. Pero yung may akda po nito ay yung nag-iisang tunay na Diyos. Yung nag-iisang tunay na Diyos lang yung may akda. Kahit na maraming iba't ibang tao yung simulan. May mga tao ngayon na ayaw maniwala sa nilalaman ng Biblia. Ang argumento nila ganito. Siguro yung original na Biblia, yung mga original na sulat ng Biblia noong unang panahon, yun totoo. Yun talaga salita ng Diyos. Kaya lang, libo-libong taon na ngayon nakalipas, di ba? Kaya imposible naman na walang nabago dyan. Sa paniwala ng mga tao ngayon, yung mga nakalagay dito, hindi na ito totoong mensahe ng Diyos, dinoktor na daw ito ng mga tao. Ganun yung paniniwala nila hanggang sa na-discover ko itong Dead Sea Scroll. Noong 1947, na-discover ko yan sa bansang Israel. Ito yung nagpapatunay na yung Biblia na hawak natin ngayon. Ito pa rin yung original na mensahe ng Diyos. Kung paano tayo mga kasalanan ay makakapasok pa rin sa kaharian niya doon sa langit. Panoorin natin. Ang kumbra ng matatagpuan mga isang milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 milya, timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-usapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa tinatalakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na milamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghalis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasa at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovery ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap sa iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang higit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkaklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na original. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang pinag-usara ng Yuda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, nabiyasa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa original na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. Ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang nadagdag, walang nabawas. So kapag binuklat natin yung Biblia, at kapag pinag-aralan natin yung mga salita ng Biblia, 100% sure tayo na ito talaga yung original na mensahe ng Diyos para sa atin. Ito lang yung Biblia, ito lang yung kaisa-isang mapa natin papunta sa langit. Kaya kung hahayaan ng Diyos na magpuntamin ito, na mahaluan ito ng ibang daan, maliligaw na po tayo. Pero niyo po, sa libo-libong taon na nag-exist ang Biblia, trinotektahan po ng Diyos yung integrity ng Biblia, hindi niya po ito hinayaan na mabago. Kaya wag po kayong mag-alala, lahat ng talata na mababasa po natin ngayong Bible Seminar ay galing po sa Biblia. Ito yung original na mensahe ng Diyos para po sa atin. Sa buong mundo, kinikilala po yung otoridad ng Biblia. Example, sa mga bansa, pagka mayroong bagong pangulo, syempre bago magsimula yung kanilang panunungkulan, nanunumpa po na sila, di ba? Sa Amerika po, si Joe Biden, no?
ipinatong niya yung kanyang kamay doon sa Biblia, tapos saka siya nanumpa sa pagkapangulo. Si dating Pangulong Duterte, the same din, kaliwang kamay sa Biblia, kanang kamay sa panunumpa. Si Pangulong BBM, the same din po yung ginawa. Okay po? So hindi naman ibig sabihin ito na yung Biblia, makapatungan natin na makapatungan ng kamay, hindi tayo matilikas, baka ganon. Kailangan po natin aralin po ito. Kaya nasa buong mundo, tignan niyo po, sabi ni James Chapman, number 1, pinaka-binabasa na aklat sa buong mundo ay ang Biblia. Ito po yung Biblia. Napakarami po na bumibili ng Biblia. Binibili po nila, hindi para pagpatungan lang ng kamay. Okay? Binabasa po yan, inaaral po yan. At ngayon, yan din po yung gagawin natin. Ang problema, wala po kayong Biblia. Kaya nilagay na lang po natin sa screen yung mga talata na pag-aaralan natin. Pero pwede po ninyong isulat. Huwag naman po yung, sa pagsusulat naman po yung nakafocus. Pero kami biruan eh. Yung notebook yung naligtas, hindi yung nakinig. Hindi po naligtas yung notebook. Okay? Ibig sabihin lang po ay hindi nakaintindi yung umatin kasi na-focus po sa pagsusulat. Kailangan po natin mag-aral. Okay? Sabi sa 1 chapter 5 verse 39, pabasahin po. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. So pagaya kayo, di ba? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya si Jesus masaya siya kapag nagkasaliksik tayo ng Biblia kagaya po ngayon. Kasi sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po talaga yung paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan natin pag-aralan at saliksikin. So, magkakamali tayo pag hindi natin alam yung Biblia. Di ba ganyan yung nangyari sa atin? Nanampalataya tayo sa Diyos, nanampalataya tayo kay Jesus. Naging mga Kristiyano tayo. Yung iba sa atin naging deboto. Pero hindi man lang natin nasaliksik po yung Biblia. Magkakamali po tayo. Okay? Maligi na ngayon yung malaman na mali kayo eh. Kesa naman malaman ninyong mali kayo, pero huli na ang lahat. Pag si Jesus na yun nagsabi sa inyo, ano nga sabihin ni Jesus? Hindi kita kilala. Huyo, mahuhuyo ka doon sa kabilang buhay. Kapag hindi mo na itama yung iyong pananampalataya. Okay? Next na kinakailangan natin ma-check, yung kapangyarihan po ng Diyos. Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos, pinakita na dito sa Genesis chapter 1 verse 1. Pinakaunang talata ng Biblia. May kasabihan po na kung yung tao hindi kaya paniwalaan yung Genesis chapter 1 verse 1, hindi niya mapaliniwalaan yung buong Biblia. Kahit anong parte ng Biblia. Kasi dito, ipinapakilala yung Diyos bilang makapangyarihang lumikha ng lahat. Basahin natin ng sabay. Nang masimula, nilikha ng Diyos sa alin? Ang langit at ang lupa. Naniniwala po kayo na nilikha ng Diyos yung langit at lupa? Naniniwala tayo, pero minsan nagtatanong tayo, talaga ba? Talaga kung nilikha ng Diyos ito? Sa school, tinuruan tayo ng kabaliktaran eh, di ba? Tinuruan tayo na, actually yung creation, sabi ng mga teacher, hindi yan totoo. Yung universe, yung mga planeta, yung solar system natin, hindi yan nilikha. Yan ay sumulpot na lang pagkatapos ng Big Bang. Pagkatapos tayo mga buhay na nila lang, tayo nag-evolve, hindi tayo ganito. Dati mga bacteria lang tayo. Tapos nag-evolve tayo, naging isda. Tapos yung isda, naging bayawak. Tapos yung bayawak, naging unggoy. Tapos yung unggoy, ikaw na yung kasunod. Ganun basically, pero di ba napakalaking komedya? Pero itinutuloy natin modern science. Kaya yung mga tao ngayon, kahit na sa buti natin, sa loob-loob natin, naniniwala tayo may Diyos na lumikha. Pero dahil sa mga kalokohang pinatuturo sa akin sa eskwelahan, minsan nagdududa na rin tayo talaga ba? So kailangan natin ngayon ng conviction. Kailangan meron tayong assurance na talagang nilikha ng Diyos yung langit at lupa. Paano natin yung mapapatunayan na talagang nilikha ng Diyos yung langit at lupa? Na pagmamay-ari niya ito. Example, naglalakad po kayo, nakapulot ka ng wallet ng pitaka. Tapos, biglang may lumapit sa yung 5 lalaki. Sabi nila, sila daw yung may-ari ng pitaka. Bawat isa sa kanila nag-claim na siya yung may-ari ng pitaka. Kanino mo ibigay? Yung sa gwapo. Yung sa dadaya tayo, natingin tayo sa panlabas na ano eh. Tingnan mo yung laman, 20, ano sa mahirap ko. Pag yung naman 5,000, dito sa may kaya. Di ba? Pag mga credit card ng laman, dito sa mayaman. Hindi. Paano ninyo malalaman kung sino totoo may-ari? Tanungin nyo siya, anong laman nito? Sige nga, kung ikaw, anong laman nito? Diba, tanungin nyo sila isa-isa. At kung sino yung makapagsabi ng laman, ibig sabihin alam niya yung sikreto sa loob, siya yung totoong may-ari. Ngayon, sabi ng Biblia, yung Diyos yung lumikha ng langit at lupa.
Kaya kinakailangan patunayan niya ng Diyos. Kailangan niyang i-reveal yung mga sikreto ng langit at lupa at ilagay yun sa Biblia. Ang tanong, libo-libong taon na nakasulat yung Biblia. Nakalagay ba dito yung mga sikreto ng langit at lupa? Tignan natin yung isang sikreto, okay? Sa langit, pag tumingin po kayo sa kalangitan, di ba? Tapos hindi maulap, maganda po yung paligid. Sa Pangasinan po, napakaganda po ng kalangitan. Pagka alas 2, alas 3 ng madaling araw, nakikita mo talaga yung bituin. Napakaganda, okay? Pero hindi ko mabinilang yung bituin. Ito po yung isa sa mga sikreto dito, yung bilang ng bituin. Sa palagay niyo po, ilang piraso kaya itong mga bituin po na ito sa langit? Madami. Hindi nga ilan. Alam, madami, pero ilan? Hindi mabilang. Okay, kaya ayaw nyo ng bilangin. Kasi hindi mabilang. Pero alam niyo ba dati may nagbilang? Oo, si Diyos ko, may binilang talaga niya, inisa-isa niya. Siguro malabo na yung mata niya, medyo may edad na siya, nakabilang siya 1,000 mahigit na bituin. Tapos, makalipas sa ilang dekada, pinanganak si Galileo Galilei. Simulat sa pundo na talaga siya sa bilang ni Lolo yun eh. Parang may mali sa bilang na yun eh. Sabi niya, paglaki ko, bibilangin ko din yan. Nung lumaki na siya, naka-invento siya ng telescope. Gamit yung telescope, talagang inisa-isa niya yung mga bituin. Ang nabilang niya ay mahigit 30,000. Sino pong tama? Si Ptolemy o si Galileo? Pareho silang mali. Sa panahon po natin ngayon, aminado po yung mga scientists na hindi natin kayang bilangin yung mga bituin. Ang dahilan po yun ito, yung universe, nag-expand po yan. Hindi nag-expand. Anong sabihin ng gano'n? Naintindihan nyo o siguro? Kasi pwede, tama yan. Siguro. Actually, nag-expand po talaga yung universe. Ibig sabihin, may parte ng universe na hindi pa natin napagmasdan. Na hindi pa nakita ng kahit na sinong tao. O kahit na anumang gawa ng tao ng mga camera o mga spaceship, hindi pa nila nakita. Okay? Kaya meron tayong tinatawag ngayon na observable universe. Ibig sabihin, yun lang yung bahagi ng universe na abot ng paningin ng tao. Gamit yung mga gadget, okay? Yung mga device. Meron na tayong naaabot, pero meron tayong hindi naaabot. Paano natin bibilangin yung hindi natin naaabot? Yung hindi natin nakita. Kaya nga, ang tama po yung Biblia. Okay, si Galileo, si Ptolemy, mali sila. Ang tama po yung Biblia. Sabi sa Jeremiah 33:22, kung paano ang lahat ng bituin sa langit ay hindi mabilang at ang mga buhangin sa dagat ay hindi masukat. Jeremiah, naisulat po 2,600, almost 2,600 years ago. Sabi dyan, yung mga bituin sa langit hindi mabilang. Kagaya ng mga buhangin sa dagat na hindi masukat. Yung buhangin sa dagat, hindi natin kayang sukatin kung ilang butil yan. Kasi bukod sa sobrang liit, may mga parte ng dagat na hindi pa narating ng tao. Kuha niyo po, kahit maliit yun, basta narating na natin may posibilidad na mabilang. Pero meron po tayo hindi narating sa kailaliman ng dagat. May mga buhangin doon. Paano natin bibilangin yung hindi natin narating? Sabi ko paano natin bibilangin yung hindi natin nakita? So nakalagay na sa Bible, 2,600 years ago, na yung mga bituin sa langit ay hindi mabibilang. Pero ngayon lang yan, ngayong modern science lang, in-acknowledge ng mga scientists na hindi talaga mabibilang yung mga bituin sa langit. Ito pa, Job chapter 26 verse 7, iniuunad niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. Ito na isulat po, 3,500 years ago. Pero sa loob ng mahabang panahon, tinuro nga sa atin yung Big Bang Theory. Ibig sabihin, merong singularity. Okay? Sa universe, merong singularity, isang bagay lang. Tapos, ano yun? May napaka-taas na konsentrasyon ng energy doon. Tapos sumabog yun, bang! Tapos napakalaki ng pagsabog na yun, kaya big bang! Ayun. Nung sumabog na siya, nabuo na yung mga planeta, nabuo yung mga solar system, nabuo yung mga galaxy, nabuo yung mga planeta. Okay? Pero dito, meron pong nilagay yung Diyos na isang lihim, okay, sa kalawakan. Sa hilagang kalawakan, naglagay ang Diyos ng walang laman. Sa loob ng napakahabang panahon, hindi ko ito naintindihan ng mga tao hanggang noong 1981. Noong 1981, ito po, the New York Times, Friday, October 2, 1981. Tinan yung headline, Vast Space Hole May Test Release. Nakakita sila ng vast space hole sa napakalaking space, para siyang butas. Doon sa kalawakan, sa hilagang kalawakan po yan. Ito po, tagalogin ko po ito, sabi dyan, astronomers, yung mga astronomers daw, nakatuklas ng isang lugar na parang walang kalaman-laman talaga, sobrang laki ng space na yun. Sabi dyan, exceedingly hard to understand. Hindi nila kaya intindihin.
Nahihirapan silang unawain kasi nga, nakakis na nilang paniniwala ang Big Bang. Kung totoo yung Big Bang, lahat ng parte ng universe may bituin. Wala dapat itong vast space hole na ito. Pero bakit na ng vast space hole? Kasi sinabi na ng Diyos yan 3,500 years ago, nilipil na yan sa Biblia. Na-confirm na lang ng modern science noong 1981. Dito po yung matatagpuan sa likod, itong constellation po na ito, yung Big Dipper. Malaking tabo, merong hugis tabo na pattern ng mga bituin. Doon sa lugar na yun, merong napakalaking space, 300 million light years. Ang hirap na itong i-explain yan isa-isa, pero basta sobrang lawak po yan. Ang hiwaga po dito ay walang laman yun na bituin, maski na isa. Paano nangyari yun? Yun po yung lihim ng langit. Pinapatunayan po nito na yung Diyos yung lumikha ng langit. Kaya totoo po ito, iniuunad niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. Isa pang sekreto, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Ngayon po, knowledge mo na yung mundo natin, nakalutang po yan, di ba? Nakalutang siya sa space. Actually, hindi siya nakalutang, nakabitin. Saan siya nakabitin? Sabi may umahawak sa kanya. Yung orbit, di ba? Pero orbit yung planeta natin, tapos umiikot siya. Okay? Hindi siya nakapakong sa kung anuman. Walang nagbibit-bit sa kanya. Okay? Yung orbit mismo yung sinusundan niya, yung ruta niya. Pero alam niyo po, ilang daang taon yung nakakalipas. Ito po yung paniwala ng mga tao tungkol sa mundo. Ito po yung mga Griego, naniniwala sila na si Atlas ang nagpapasa ng daigdig. So bago pa si Sharon Cuneta ay nagsabi, pasal ko ang daigdig, naunahan siya ni Atlas. Pasal niya daw yung daigdig. Kasi ito yung mga Indians, di ba kayo yung mga flat earthers, yung mga naniniwala sa flat earth? Ito yung OG. Yung original ng mga flat earthers, yung mga Indian, nagtiwala sa na yung mundo ay flat. Tapos yung mundo flat nakapatong sa mga elepante. Tapos yung elepante nakatuntong sa pagong, higanting pagong. At yung pagong nakatuntong dun sa higanting ahas. Ngayon matatawa na tayo dito eh. Pero dati, yan ang tinuturo sa science class nila sa India. Pinaniniwalaan ito ng mga bata, ng mga tao noon. Okay? Pero alam natin na malaking kalokohan yan. Yung mundo, nakabitin sa kawalan. Ito po yung mundo, nakabitin sa kawalan. Bukod sa yung mundo, nakabitin sa kawalan, may mga sukat yan, may mga takdang sukat, may mga takdang bilang yan, na yung Diyos po yung nagtakda. Job 38 verse 5, sino nagpasya ng mga sukat niyon, tiyak na alam mo kung sino nagpunat ng panukat sa ibabaw nito. Kaya itong planeta po natin, meron itong mga takdang sukat na hindi ito nababago hanggang sa ngayon. Pag nabago ito ng kahit na kaunti, mamamatay po kayo lahat. Example po, yung pag-ikot ng mundo, yung rotation ng mundo. Yung mundo, nag-rotate siya sa kanyang axis. Napakabilis po niya, 1,660 kph. Ang bilis, di ba? Tinuro ko sa inyo nakasakay sa Chubibo. Ano tingin dyan? Merry-go-round. Ayun, Chubibo. Gano'n ba kabilis yung merry-go-round? Mali yung tanong ko, gano'n kabagal? Mabagal yun, di ba? Pero minsan nagreklamo na yung, oh, grabe, ang bilis, nakatakot. Sabi na, naiiwan daw sila, ang bilis daw ng merry-go-round, actually napakabagal. Tingnan niyo po ito. Ewan ko kung meron 5 kilometers per hour yun eh. Wala yata, baka nasa kulang yun. Ito tingnan niyo naman ito, 1,660 kph. Wala tayo nararamdaman ng kahit kaunting hilo, di ba? O, nahihilo tayo pag walang pera. Ayun. Pero hindi tayo dito sa mabilis na pag-rotate ng mundo. Okay, ito pa, speed of revolution. Yung revolution naman, naman yung paglibot ng mundo sa araw. Isang buong paglibot ay isang taon, 365 days, okay? Sabi dito, yung speed of revolution, grabe kabilis, 108,000 kph. Ang hirap na pong imagine po nito, 108,000 kilometers per hour. Pag sumakay kayo ng jeep na tumakbo ng 60, kakapit ka rin. Kapit ka rin sa taas, kakapit ka doon sa may bintana, di ba? Kasi nakakatakot, parang magigiba. Pag nag-80 kph po yung jeep, delikado, magdasal na. Kung ligtas ka, malapit ka na sa langit. Pero kung hindi, malapit ka na sa paghuhukom. Kasi delikado po yung ganun na bilis na jeep. Pero tingnan nyo naman ito, 108,000 kph. Yung world record yata ng pinakamabilis na sasakyan, hindi yata umabot ng 400 kph eh. Nasa mga 300 lang yata yung pinakamabilis. Ito, 108,000. Hindi natin nararamdaman yung nagbabibrate, o nanginginig, di ba? Wala tayong kung nararamdaman. Kilo, hindi rin po tayo nahihilo dahil sa bilis ng paglibot ng mundo sa araw. Bakit? Ito po yung takdang sukat. Ito po yung takdang bilis. Takda po, ito po yung nagtakda. Yung Diyos ang nagtakda. Okay? Sa bilis na yan,
makakasurvive po tayo. Ito yung pinakamagandang sukat para sa atin. Bukod dyan, yung mundo, pero pag sa importanteng sukat po yan, okay? Sa pagitan ng mundo at ng araw, yan po ay 150 million kilometers. Yan po yung sakong distansya. Hindi pwede malapit. Pag lumapit tayo ng konti, sunod. Lumayo naman tayo ng konti, maninigas naman tayo sa lamig. Okay, sakto yan. Yun yung tinatawag ko yung 150 million kilometers away from the sun. Yan yung tinatawag na green zone, light zone. Yan yung lugar kung saan lang mag-i-exist yung life. Yan yung lugar kung saan mag-i-exist yung water sa liquid form. At yung mga elemento sa mundo natin ay magiging stable, doon pwede tayo mabuhay tayo mga buhay na nila. Ang natakda po ng mga sukat na yan ay ang Diyos. Okay, dahil tayo dito sa mundo, may mga lihim po yun. Okay? Yung lihim actually ng mundo ay yung apoy sa ilalim ng lupa. 3,500 years ago, sabi sa Job 28 verse 5, tungkol sa lupa, ang tinampay ay dito ng gagaling. Okay, hanggang dito madaling maintindihan. Tama? Sa lupa, tumutubo yung mga halaman, nakakakain tayo. Di ba? Tapos yung halaman, kinakain ng mga hayop. Yung hayop, kinakain naman natin yung karne nila. So, basically, galing sa lupa. Pero sabi po dito, ngunit, merong ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. May apoy daw sa ilalim. Actually, yung sumulat itong aklat ng Job, maski siya hindi niya ito naintindihan. Pero sinulat niya, kasi ito po yung gabay ng Diyos Ito po yung dikta ng Diyos. So, kailangan niyang isulat kahit hindi niya naiintindihan. Tapos sa loob ng libo-libong taon, talagang hindi rin kumaintindihan ng mga sumunod na generasyon. Kasi pag naghuhukay sila sa lupa, ano pong lalabas? Apoy? Ano po? Tubig. Hindi ba? Kaya ang hirap kong imagine na merong apoy sa ilalim ng lupa. Pero noong 1909, nalaman po na yung mundo ay hindi lang puro lupa. Yung tinatapakan natin ngayon, ang tawag ng balat ng lupa, yan yung crust sa English. Sa ilalim niya, meron pa dyan yung mantle, ito yung mismong lupa. Ito balat, sa ilalim yung lupa. Tapos sa ilalim ng lupa, noong 1914, ito po, yung liquid outer core na discover po ni Geno Gutenberg. So, sabi ko, may apoy pa lang talaga. Tapos yung apoy na yan, gaya na nakalagay sa Job chapter 20, umiikot siya. Umahanap siya ng lugar ng mga espasyo na pwede niyang daan ng palabas. Kaya sabi niya, waaring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Ito pa matindi. Noong 1936, na-discover po yung solid inner core. Nagbabagang bakal po yan sa pinakagitna po ng mundo. So may apoy po pala talaga. Okay? Merong apoy na umiikot, meron din nagbabagang bakal, parang apoy na rin po yan. Na-discover po yan. Ngayon sa modern science, pero 3,500 years ago, binanggit sa Bible. Ito pa, isa pang limit ng mundo. Hindi natin ito naintindihan. Pero ngayon, alam na ng mga scientists na yung kidlat nakakatulong para yung halaman lumago, okay? Pero, sa Job chapter 36, verse 30 hanggang 31, may binanggit na yung Diyos tungkol dito sa headline na ito, lightning helps plants grow. Sabi diyan, babasahin ko po, narito, ang kanyang kidlat sa palibot niya ay kanyang ikinakalat, at tinatakpan niya ang mga ugat ng dagat, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, hinahatulan niya ang mga bayan. Hanggang dyan, madaling intindihin, di ba? Kapag kumikidlat, anong naiisip natin? Oh, nagagalit si Thor. Hindi. Yung sinabi, baka nagagalit yung Diyos. Baka merong hinahatulan yung Diyos, di ba? Hatol ng Diyos, okay? Pero may karugtong Basahin natin yung kulay red. Sa ganang pagkain ay kanyang. Paano nangyari ito? Paano ibinibigay ng Diyos sa atin yung sa ganang pagkain sa pamamagitan ng kita? Ano, pag may kumitat, meron nalalagdag na chokes to po? Yung ibon na kitatan, paglabag, lechon. Hindi po gano'n. Tingnan niyo po ito. Yung mga halaman, kailangan po nila yung nitrogen. Napaka-importante. Actually, yung fertilizer sa halaman, nitrogen po yun. Okay, yung pangunan isang cup ng fertilizer ay nitrogen. Okay? Ngayon, syempre may fertilizer, ano ginagawa sa fertilizer? Tutunawin mo sa tubig, di ba? Tapos inahalo yun sa patubig sa mga halaman, sa mga palayan para masipsip ng halaman. Pero paano naman yung mga halaman na walang nag-aalaga ng magsasaka? Paano nila nakukuha yung nitrogen? Okay. Yung hangin natin, binubuo po yun ng 78% nitrogen. Hindi po oxygen o carbon dioxide. Yung majority ng hangin na nilalamang natin. Nitrogen po yung majority niyan, 78%. Ang kaso, yung mga halaman, wala silang kakayahan na higupin yung nitrogen sa pamamagitan ng dahon. Yung carbon dioxide, kaya nilang i-absorb sa pamamagitan ng dahon, pero nitrogen hindi.
Sa ugat lang po nila yan pwede i-absorb kapag humalo sa tubig. Ang problema, kapag umuulan, hindi po humahalo doon sa tubig ulan yung nitrogen. Kailangan yung kidlat. Pag kumidlat, saka lang hahalo yung nitrogen doon sa tubig ulan, and then makukuha po yun ng mga halaman. Kaya kapag marami yung kidlat, merong thunderstorm. Sabihin, umuulan ng kidlat, bukod sa umuulan ng tubig, may maraming kidlat. Kasunod nun ay magandang ani. O kaya, nung maliit pa po ako, nagtataka ako dyan, hindi ko alam kung bakit. Nalaman ko na lang na mag-aaral ako ng Biblia. Yung tinitira namin noon, mangga ko yun, napakaraming mga puno ng mangga. Kapag na kumikidlat, mas kumidlat na kumidlat, alam ng mga kapitbahay namin na maraming kabuti. Doon sa buwan. Kaya nagpupuntahan sila, yung tengang dala, anong sarap yung sa miswa, tsaka sa utangon, tapos may konting giniling, ay naku, panalo. Nagtataka ko bakit ganun? Paano nila nalalaman na may kabuti doon? Yun pala kapag kumikidlat, meron pala doon yung nitrogen, mas maraming nitrogen ang dissolve, nakukuha ko ng mga halaman. Actually, yung mushroom, kabuti, hindi ko alam isa siyang fungi, okay? Pero, nakakain siya, kailangan din yung nitrogen. At yung mga halaman, nakukuha ko nila yan. So, balik, di ba? Totoo yung Biblia. 3,500 years ago, sinabi nila ng Bible yan. Pero, kailan lang ina-acknowledge ng modern science. Isa pang lihim, ito po yung water cycle. Ngayon, common sense sa atin, common knowledge, na meron talagang water cycle. Pero dati hindi. Noong 16th at 17th century lang po yan na-discover. Bago yung 16th at 17th century, hindi po alam ng mga tao na mayroong water cycle. Ano yung water cycle? Yung tubig sa ibaba, kapag nainitan ng sikat ng araw, natural mag-evaporate yan. Okay? Kaya magkakaroon ng evaporation. Bakit? Evaporation. Okay? Pagkatapos may hihipang po yan dito sa itaas na lamig, di ba? Magagalang po doon yung condensation. At kapag bumigat na yung ula, ibabagsak yan. Precipitation. Precipitation ay pag-ulan. Okay? Tapos, ulit. Okay? Repeat lang yan. Kaya tinatawag ng water cycle. 3,500 years ago, binanggit po sa Job chapter 36, yung siklo ng tubig. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang. So ito po yung evaporation. Kanyang pinadali sa iyang kanyang ambon sa ulan. O ano, kahit madumi yung tubig, kapag bumagsak siya bilang ulan, malinis na yan, di ba? Nagiging distilled water actually yan. So parang distillation process po ito eh. Okay? Tapos sabi dito na ibinubuhos ng kalamitan at ipinapatak ng sagana sa katawan. Yan po yung precipitation. Yan po yung water cycle. Bago lang po na na-discover, pero 3,500 years ago, nasa Biblia na. Pero ngayon marami ngayong mga atheists. Yung mga atheists sa Tagalog, mga atheists, ayaw maniwala sa Diyos o dinidinay nila yung existence ng Diyos. Pero yung haligi po ng modern science, sila po ay naniniwala kung din sino na talagang may Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa ng lahat ng mga nilalang, at yung Diyos yung namamahala sa buong universe. Si Galileo Galilei, si John Kepler, pati na si Isaac Newton, pati na ito si Leonardo da Vinci. Sabi niya, Thou, O God, dost send unto us all good things at the price of labor. Nilikha ng Diyos lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw at ibinigay sa atin ng walang bayad. Example yung tubig, may bayad na wala. What will be? Okay, yung servisyo yung binabayaran natin, yung mismo tubig, libre po. Okay po? Pero yung servisyo, para makarating sa atin yung tubig, babayaran natin syempre. Alam mo naman, libre yun, di ba? Magastos yun. So yun yung binabayaran natin. Pero tubig mismo, libre po yun, ibinibigay ng Diyos sa atin ng walang bayad. Ito naman, si Louis Pasteur, siya yung nakadiscover ng pasteurization. Paano pinapatay yung mikrobyo? Kailangan lang pala, balian mo ng kumukulong tubig. Sa 100 degrees na tubig, umamatay yung mga mikrobyo. Siya yung nakadiscover nun. Naniniwala din siya, isa siyang Kristiyano, nananampalataya sa Diyos at sa Biblia. Sabi pa niya, little science takes you away from God. Kaya yung mga atheists, ibig sabihin, mga wala pa silang nalalaman. Sabi dito, but more of it takes you to Him. Kaya yung mga pinakamatatalino sa scientists, naniniwala sila sa Diyos, naging malapit sila sa Diyos dahil mas marami silang nalalaman. Kaya nga, pag pinagpasan natin yung ating paligid, okay, yung langit, yung lupa, pag nakita natin itong mga nilikha ng Diyos, hindi po ba tayo mamangha? Wow, ganun pala yung tila po. Kailangan natin makarating sa pagkakilala sa Diyos. Yun ang goal. Kaya nilikha ng Diyos yung mga bagay niyo sa mundo na hamang-hamangha. Sabi dito sa Isaiah chapter 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na nag-anyo ng lupa at gumawa niyo, na kanyang itinatag. Hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang kirhan.
Ako ang Panginoon at wala nang iba. Dapat po tayo makarating sa pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Habang pinagmamasan po natin yung kanyang nilikha, yung langit at yung lupa. So sino pong lumikha ng langit at lupa? May ebidensya na. Kung meron na, so meron tayong assurance. So anong nilikha ng Diyos? Langit at lupa lang? Hindi po. Lahat ng bagay. Hebrew 3 verse 4, basahin natin. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang sino daw yung lumikha ng lahat ng bagay? Yung Diyos. Ibig sabihin yung langit, yung lupa, at lahat ng mga bagay na may buhay. At aralan natin ngayon yung mga living things. Job chapter 12, verse 7 hanggang 9. Nakakatuwa po yung verse na ito. Babasahin ko. Ngunit ngayon tanongin mo ang mga hayop at tuturuan ka nila. Nasubukan nyo na pong gawin ito. Baka po may alaga pong pusa, may alaga kaming pusa. Pag umuwi po kami galing sa fellowship o kung saan, pag uwi namin sa bahay, nakakausap ko rin eh, tinatanong ko rin eh, huwag namin yung kumain ka na. Anong sagot niya? Alam niyo, kayo namin nag-reply ng ganyan sa akin. Sabi nung iba eh, talaga yun, sumagot. Anong sinagot? Actually, sumagot siya. Meow, meow. Okay? So, hindi ako natuto. Meow, meow. Ano natututo naman sa meow, meow? O, diba? Pero sabi dito, yung mga hayop daw, tanongin natin, tuturuan tayo. Okay? Ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay mapapahayag sa iyo. Paano matututunan natin yan sa mga nilalang na yan? Sa baba, basahin natin. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Dapat nating malaman na lahat ng mga buhay na nilalang ay nilikha ng mga kamay ng Diyos. Okay? Ang problema kasi hindi na po natin ang pagmamasdan, hindi na rin natin ang pag-iisipan. Papakilala ko po sa inyo yung ilan lang sa mga nakamamahang mga hayop. Example yung kuneho. Okay? Levitico chapter 11 verse 6 na isulat 3,500 years ago. Sabi dyan, at ang liebre, yung kuneho ko, bagaman ngumuya, subalit walang hati ang paa, ito ay marami para sa inyo. Kakaiba kong pagnguya yung binabanggit dyan. Ibig sabihin ng ngumuya, ganito yan. Sino po sa inyo nakapag-alaga ng rabbit? Okay. Di ba yung rabbit, pag binigyan mo ng gulay, kakainin niya yung gulay. Makikita mo siya, ninunguya niya. Pero magtataka ka, kahit kanina pa wala yung gulay, ngumuya pa rin. Ano yung ginunguya niya? Okay. Ganito po yung nangyayari para sa siguro yung mga nag-aalaga, alam nyo na to. Pero yung mga hindi pa nakapag-alaga ng kuneho, baka hindi nyo po ito alam. Siyempre yung kuneho, pagka kumain, kayo po, pagka nabusog, anong sunod na gagawin nyo? Magkakape. Matutulog. Dudumi. Yan. Kaya yung kuneho, pagkatapos ng kainin yung binigay sa kanya na gulay, dudumi siya. Kaya lang yung dumi, ano ba sa dumi? Kakainin. Yun yung kinakain na yung gulay, tuwing kita niyo yung kuneho, humumuya pa rin, minumuya na yung unang dumi. Actually, yung unang dumi, hindi po talaga yung dumi na patako na. Tinatawag yun ng kepotrops. May sustansya pa po yun na hindi pa niya na-digest sa unang pagmuya niya, sa unang paglunok niya. Okay? Kaya nakakain niya ulit yun. Pero huwag yung gagawin yun sa inyo, ha? Iba sa atin. Kapag nilabas natin, tapos na yun. Okay? Pero sa kanila, pwede pa. Yung sa pangalawang dumi, tapo na. Okay? Kaya binabanggit ito ng mumuya, dalawang ulit ng minumuya yung kanya kinain. Okay? Ito po yung isang namamamangang hayop. Yung sa Job chapter 39 verse 1, kabasahin ko din, ang pagsilang ng mga usa ay ibang na pagmasdan. Dito sa Pilipinas, yung mga usa dito, predictable yung panganganak nila. Kasi maganda yung klima dito sa atin, tropical. Okay? Palagi may supply ng damo ng mga halaman. Sa ibang bansa, doon sa mga nag-winter na bansa, meron silang paglamig. Yung mga usa na nabuntis, kapag yung kanilang panganganak, yung kabuhanan nila, tataon sa panahon na malamig pa. Ibig sabihin, kaunti yung supply ng pagkain, kaya po nila pigilan yung panganganak. Nagiging unpredictable po yung panganganak nila. Kaya may tanong ang pagsilang ng mga usa, yung ibang napagmasdan, ang hirap po yung i-estimate. Ang hirap pong i-predict kung kailan mga anak yung mga usa po na ito. Kasi kaya nilang pigilan yung panganganak nila. Okay? Tayo mga tao, kaya ba yan? Hindi, di ba? Pag sinabing due date mo na, due date mo na. Hindi mo pwede sabihin sa anak mo, Beth,
next month pa yung sweldo. Pwede ba ba? Next month na lang. Pwede o hindi? Lalabas at lalabas siya pagkakuha na niya. Pero yung mga usap, binigyan ng Diyos ng kakayahan na idili yung panganganak. Ayaw kasi mga tao, pwede natin ipangutang, di ba? Pero yung mga usap, sila ba umutang? Walang ready company para sa mga usap. Kapag lumabas yung sampon nila, walang pagkain, patay si nanay, patay si baby. Kaya para mabuhay sila, ito po pag-ibig ko ito ng Diyos sa kanila. Hindi ba? Binigyan sila ng kakaiba, mga kakayahan. Tayo kasi hindi na natin pinag-iisipan, hindi na natin pinagmamasdan. Ano pong nangyayari sa atin? Pag tumingin tayo sa hayop, bihira yung usa, bihira yung kuneho. Sa baka, pag nakakita kayo ng baka, ano ba masarap sa baka? Ha? Nilaga? Bulalo? Ano ba? Kaldereta. Wala siya tulog ng kaldereta kasi sa gatas eh. Kita nyo, kakainin nyo agad. Pero pwede naman talaga. Ano kaya mo sabi? Sabi nyo, tanungin mo daw. Pagmasdalo mo na, baka may katangian siya, nabigay ng Diyos. Actually, yung baka may katangian ko yun, nabigay ng Diyos. Yung kanyang sikmura, nakahati ko sa apat. Kaya yung pagmuya niya, mas matagal kaysa pagmuya nung kuneho. Pero yung paraan niya, iba, hindi po niya dinudumi. Tapos numuya niya ulit. Hindi. Ano niya, sinusuka naman niya. Pagkatapos ng kainin, dunukin, iluluwa niya. Pero hindi palabas ha. Hanggang dito siya nabibigos nga ang kain niya ng nangangain. 4 na beses niya minumuya yung pagkain bago niya totally ma-digest. Tapos sa kanya iluluwa. Tama nga mga, di ba? Ganun gulat kayo kasi kaldereta ka agad eh. Kakainin ka agad eh. Sa ibon, di ba? Di ba sa manok, anong masarap sa manok? Lalo na yung native. Huwag ganun, kahit alam nyo na dapat yung isagot, di ba? Alagaan, paramihin, kausapin. Di ba? Anong masarap? Pinola pa rin. Sa isda, anong masarap sa bangus? Hindi nyo mapigilan, di ba? Kaya ano nangyari sa atin? Sa pagkain tayo magaling, pero sa Diyos bulag tayo. Alam niyo, totoo po. Mga tao po napapahamak, maraming tao na pupunta sa impyerno dahil sa issue ng pagkain. Buti na lang, nandito kayo ngayon, di ba? So, ito po yung problema. Kailangan natin pagmasdan yung mga nilalang ng Diyos. And then, pag-isipan natin, bakit meron sila ng mga katangian na ito? Saan ang galing at sino nagbigay? Ito po, ilan sa mga example. Yung kwago. Ano po yung kwago? Yung kalapati malapit sa iyo, malalaman mo eh. Marinig mo yung pagaspas. Pero yung kwago, hindi ko malalaman kapag malapit ko sa inyo yung kwago. Kasi hindi ko tumulong yung pagaspas ng papakan. Kaya ito, pinag-aralan ko ng mga scientists. Sinisikap nilang kopyahin ko ito. Dahil sa mga pagkakang kwago, ginagawa nitong lumipad ng walang ingay. Paano? Ang mga balahibo sa unahang bahagi ng tapat ay panulis na dahil ng supply. Ayon sa isang teorya, nababasa nito ang dahil ng hangin kaya nababawasan ang ingay. Ang gulong bahagi ng tapat ay nagpunong balahibo kaya mas naikakalat nito ang hangin. Ang natitirang ingay ay ina-absorb ng malambot na balahibo sa ilalim na bahagi ng tapat nito. Ginaya ng mga siyentipiko sa Cambridge University ang kayayaan ng balahibo ito sa pagbuo ng mga protein para sa mga wind turbine. Ipinapakita ng mga unang kasusuri na mas malinis ang mga blade pero hihamak na mas tahimik ito. Sa hinaharap, umaasa ang mga siyentipiko na ang mga katulad na protein ay magagamit nila sa ibang bagay. Ano sa palagay mo? Ang pagpakba ng kwago ay resulta ng evolusyon o nilagdesay nito? Makisagot ko yung tanong. Yan ba yung resulta ng evolusyon o may nag-disenyo? Sino nag-disenyo? Yun ang isang tuloy na Diyos. Kaya sabi dito, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Sino daw? Tayo. Kasi hindi na natin pinagmamasdan, hindi na natin pinag-iisipan. Nandun ka agad tayo sa pakinabang eh. Hindi natin nakikita yung Diyos doon sa mga nilalag niya. Dapat makita po natin yung Diyos sa mga nilalag niya. Sa langit sa lupa at saka sa mga buhay na nilalag. At saka huli-hulihan po, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat, sa huli nilikha niya yung tao. Dapat din po natin makita yung Diyos sa ating mga tao. Pero nasaan yung Diyos sa tao? Okay, sa tao, saan natin makikita yung Diyos? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, ganito po yung pagkalalang sa tao. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yung mga halaman at hayop
meron silang katawang lupa. Buhay na sila doon. Pero tayong mga tao, kahit katawang lupa meron tayo. Pero kung wala tayo nitong hininga ng buhay, hindi po mabubuhay yung katawan natin. Patay yung katawan natin pag wala yung hininga ng buhay na galing sa Diyos. So ano itong hininga ng buhay na galing sa Diyos na ibinigay niya sa tao? Dito po sa Genesis chapter 1 verse 27, sabi diyan, kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sabi daw, nung nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa larawan ng Diyos. Yung larawan po na binabanggit yan ay hindi yung physical na larawan. Okay? Hindi po physical na larawan. Yung tao po ay hindi lang physical na katawan. Yes, meron tayong physical na katawan, mahalaga po ito. Pero hindi po tayo ito. Okay? Ito ay katawan lang natin. So ano tayo? Tayo po yung larawan ng Diyos na nanggaling sa Diyos. Na nasa loob ng katawan po na ito. Kaya hindi po kanya natin makakasilagi tayo, magpuulan tayo ng kamay, nababawasan ba yung pagkatao natin? Yung function, oo, pero yung pagkatao, yung value natin sa paligid ng Diyos, nababawasan ba? Hindi. Mahal pa rin tayo ng Diyos just the same. Walang pagbabago po yun. Dahil hindi naman po yung katawan ang tao eh. Yung tao ay yung nanggaling sa Diyos. Yung larawan ng Diyos. Ano po yung larawan ng Diyos? Sa 1 chapter 4, di ba, ang Diyos ay Espiritu. Kaya nung nilikha ng Diyos yung tao, inilagay niya yung Espiritu galing sa Kanya sa loob ng katawang lupa. Kaya yung tao ay naging buhay ng kaluluwa. Ibig sabihin, buhay ng katawan, sa loob nun, merong Espiritu nang galing sa Diyos. Kaya hindi lang po tayong katawang lupa, meron po tayong Espiritu. Sabi dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, meron tayong Espiritu at kaluluwa at katawan. Ito po yung pinaka-importante, yung Espiritu. Dahil yan mismo tayo. Yan ka mismo. Yung Espiritu na galing sa Diyos. Dahil sa Espiritu, meron tayong mga katangian na wala po sa mga hayop. Halimbawa po ito, yung konsensya, yung budhi. Yung budhi ito yung kautusan ng Diyos na isinulat ng Diyos sa puso natin. Ibig sabihin, kahit hindi tayo mag-aaral ng Biblia, alam natin kung ano yung tama at mali. Meron tayong konsepto ng justisya, meron tayong konsepto ng katarungan, meron tayong konsepto ng pagkakapantay-pantay, meron tayong konsepto ng batas. Kahit hindi tayo mag-aaral ng Biblia, meron kautusan na nakasunod sa puso natin. Kaya kapag may gagawin tayong mali, kahit na walang ibang nakatingin, ano ba karamdam? Kunyari, may nakita kang 500 pesos sa kalsada. Di ba pupulutin mo? Actually, walang ibang tao, talagang ikaw lang nag-iisa nung gabi na yun. Pag dadamputin mo yun, anong pakiramdam? Uy, pera! Hindi, di ba? May tama, di ba? Kaya anong gagawin po ninyo? Bakit mo? Sabihin nyo na sa akin. Anong gagawin po ninyo? Tatapakan mo na. Bakit? Para pagkatapos na kakan, di ba, titingnan ako muna sa paligid? Titingin-tingin ka muna sa paligid. Kasama ko rin sa paligid, grabe yung kabog ng dibdib, di ba? Bakit? May mali, di ba? May mali. Kasi di naman sa'yo yun eh. Pag kinuha mo yun, alam mo meron lang mamayari. Kakabahan ka. Pag meron tayong gagawin na alam nating mali, kahit walang ibang nakatingin, kinakabahan po tayo. Yun ay dahil sa ating budhi. Yung mga hayop wala pong budhi. Kahit alaga mong aso, pag nainis sa'yo, sasakmalin ka niyan, ang budhi-budhi. Walang ganun yun, sakmalin ka niyan, magpa-inject ka na lang ng anti-rabies pagkatapos. Tapos tayo din mga tao, meron tayong pusong naghahanap sa Diyos. Di ba may kasabihan, huwag mong hanapin yung wala. Ba't hinahanap natin yung Diyos? May Diyos o wala? Oo, okay. Kapag tayo nauhaw, bakit kaya meron tayong pakiramdam ng uhaw? Kasi may tubig na nakakapawi ng uhaw. Di ba? Bakit kaya nakakaramdam tayo ng pagod? Kasi may pahinga na nakakapawi ng pagod. Bakit hinahanap natin yung Diyos? Kasi may Diyos. Okay? Meron tayong relihiyon. Tao lang ang may relihiyon. Tao lang yung naghahanap sa Diyos. Kaya may mga anthropologists. Yung mga anthropologists, ito yung mga dalubahasa sa pag-aaral ng patungkol sa mga tao. Okay? Para, ang isa sa mga palatandaan nila, kung yung isang lugar na yun, kahit na liblib yun, kahit sa kalagitnaan ng bundok, ng masukal na gubat, alam niyo kung mayroong tao na tumira doon ng unang panahon. Alam niyo po, ano isa sa mga palatandaan? May dambana, may altar. Kasi tao lang po yung gumagawa ng altar ng dambana. Kaya kung may nakita sila ng dambana, kahit naman ang tao dito dati, pero silang sinumba. Yung pagsamba ay katapian ng tao. Tao lang ang gumagawa. Hayop pala. Hindi sila nananalangin, hindi sila sumasamba, at kapag mga anak na yung pusa, hindi siya
tumatawag sa Diyos. Pero yung tao, pag manganganak na, alam niyo po, meron mga atheist, talagang buong buhay nila, itinatakwil po nila yung Diyos sa isip nila. Ayaw nilang paniwalaan na may Diyos. Pero sa oras ng panganganak, anong sigaw? Diyos ko po. Tumatawag po sa Diyos, maski na yung mga ayaw maniwala sa Diyos kapag nasa bingit sila ng pamatayan. Bakit? Tao may espiritu. Okay? Isa pang katangian po natin mga tao na wala sa hayop, sabi dito sa Ecclesiastes 3 verse 11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Hindi po isipan dito, sa puso po yan. Okay? Sa diwa natin, naghahanap tayo ng walang hanggan. Tao lang po yung naghahanap ng walang hanggan. Kaya nga alam po, sinamantala ito yung psychology natin, sinasamantala po ito ng mga kumpanya ngayon. Di ba yung mga kinasaan, ang laki na ng tinitagan. Dahil sa Andy Rice. Di ba? Bakit kaya ganun? Kayo po, sino dito yung pinakamaraming na nakain-kain sa inasal? Ako po, 2, suko na. Meron akong kilala, nakakapito. Sino po sa inyo nakarami na? Mabot na ng 7. 2, 3, di ba? Pag naka-4 ka, parang ikaw na rin, naiiyakan na rin, parang abuso na di ba? Pero bakit gusto natin kumain pa rin dun sa Andy Rice? Dati sumikat po yung 7-Eleven, bottomless tea. Bottomless. Kita mo naman yung ilalim. Nakaakit tayo. Unli calls o 1,000 minute calls. Ano mas gusto niyo i-register? Unlimited calls, 1,000 minutes. Unlimited, di ba? Unlimited data. Di ba? Unlimited data, unlimited text, unlimited calls. Ano tayo, nakakaakit tayo sa unlimited. Ganun din, kung nagbibigawan po yung lalaki at babae, kunwari, dito, may mga namin na dito, kung niligawan mo ng kasama mo, ilang taon po yung ipinangako sa inyo? Payag kayo, pakasalan mo lang ako, mamahalin kita ng 100 taon. Actually, practical po yun. Sa loob ng 100 taon, 1 taon na lupa ka na lang din naman eh. Di ba? Pero yung 100 years, actually sobra-sobra na yun, di ba? Pero tatanggapin mo, kung ikaw yung babae, anong gusto mo? 100 years lang? O forever? Oo. Problema yan sa atin eh. Nahanap namin yung forever sa mga tao eh. Sa Panginoon naman natin yan, makukuha nyo yan. Okay, dito, inilagay rin niya ang walang hanggan. Yan po yung katangian natin. Sa puso natin, hindi tayo magiging masaya hanggang hindi natin nakukuha yung forever. Di ba? Yung Diyos kaya niya tayo bigyan ng forever. Yung buhay na walang hanggan, doon po sa langit na walang hanggan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kapahingahan, walang hanggang kagalakan, napakaganda po doon. Yun po yung ipinapangako ng Diyos. Actually, hinahanap po natin yun. Kaya yung mga tao, hindi sila magiging masaya kahit na marami silang material ng mga pag-aari. Hanggat wala silang buhay na walang hanggan, hindi sila magiging tunay na masaya. Yung mga bilyonaryo, sa palagay ninyo, masaya sila. Hindi rin sila masaya. Wala pong masayang totoo hanggang sa ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Pero tayong espiritu. Kaya ibig sabihin po nito, huwag lang tayong magtuon ng oras natin sa mga bagay ng laman kasi parang ganito po yan. Baka kasi baka mayroong umatin ngayon dito tapos bukas, plano niya, iba yung plano niya. O, baka pinagbigyan mo lang, pinag-invite sa iyo. Pinagbigyan ko lang naman ito ngayon. Pero bukas, meron akong ibang pupuntahan. Siguro bukas, meron kang appointment na pwede kang kumita ng malaki. Okay, yung kaibigan mo na sa loob ng ilang dekade, kinabuhan ka sa utak eh. Tapos sabay nag-message sa'yo ngayong gabi, ay, magkita tayo bukas ng gabi, babayaran ko na yung nautang ko sa'yo. O diba? Pakinabang yun, diba? Pero kahit na, pakiusap. Yung makapakinabang po ninyo dyan, pagdating ng time, makabaliwala mo. Okay? Hindi nyo pakikinabangan yan ng panghabang panahon. Panandalian lang yung pakinabang ng mga bagay yan. Unahin muna rin yung Bible sa inyo kasi para po sa inyo, kaluluwa para sa inyong espiritu. Kapag tayo po ay namatay, kailangan ihanda natin yung espiritu natin bago tayo namatay. Kasi yung espiritu po natin babalik po yan sa Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito.
Yung katawan natin, mamamatay po ito, babalik ito sa lupa. Kasi nanggaling sa lupa. Pero yung espiritu natin, babalik po yan sa Diyos. Kasi nanggaling yan sa Diyos. Kaya yun yung kinakailangan po natin paghandaan. Meron tayong espiritu na pagkatapos na mamatay ng katawan natin, nananatili pa rin, nag-i-exist pa rin. Patunay po dyan, yung mga nangyayari ngayon, yung NDE, Near Death Experience. May mga tao po na ipinaranas sa kanila ng Diyos yung kamatayan. Pero hindi po tuluyang kamatayan yung ipinaranas sila ng Diyos, sa kanila ng Diyos. Namatay sila, tapos yung espiritu nila, umiwalay sa katawan nila. Tapos meron silang mga na-experience sa labas ng katawan nila. And then, pinabalik sila ng Diyos sa katawan nila. Para ikwento po sa atin na hindi natatapos yung buhay ng tao sa huling hininga. Meron pang chapter 2. Yung buhay natin ngayon, chapter 1. Pagka namatay yung katawan natin, ito yung chapter 2. So, pagandaan po natin yung chapter 2 sa pamamagitan ng Bible seminar na ito. Panoorin po natin ito example. In 1994, I was at a family gathering. Unfortunately, it was during a storm that I was not aware of. I had the phone right out here when the phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone, and it hit me in the face. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I turned to see where she was going, and when I looked back, I saw my body was on the ground. Oh shit, I'm dead. I saw her getting down on the knees to do CPR. And I could see them, I could hear them. Ano sabi niya? Naku po, patay na ako. Kasi nakita niya yung katawan talaga niya nakabulagta. Ikaw ba naman, tamaan ka ng kindat sa mukha eh. Patay ka talaga doon, di ba? Kaya nakabulagta yung katawan niya, tapos nakikita niya. Patay talaga. Tingin talaga niya. Hindi natin alam kung anong itsura ng katawan niya nung time na yun. Pero doktor siya, di ba? Alam niya yung itsura ng patay eh. Nakita niya yung katawan niya, talagang mukha ng patay. Tapos siya, nasa labas siya ng katawan niya. Pero pinabalik siya ng Diyos. Okay, so nandiyan ulit siya. Pumasok ulit siya sa katawan niya. Okay, buhay siya ngayon. Bakit? Para ikwento po sa atin na may kabilang buhay pa. Totoo po yung kabilang buhay. Yung kabilang buhay, doon po nag-i-exist yung mga espiritu. Okay? Kinakailangan maging handa po tayo bago tayo makarap sa Diyos. Bibihira po yung nakakaranas ng near-death experience. Kadalasan po, kapag namatay, diretso na. Patay na po talaga yun. For good na. Okay? Kaya, bago mangyari yun, kinakailangan, handa po tayo sa pagharap sa Diyos. Ang dahilan na ito po, pagkatapos na likhain ng Diyos yung tao, okay, nilikha sila, may katawan, may espiritu. Bakit kailangan natin ihanda yung espiritu natin? May nangyari po doon. Pagkatapos likhain yung tao, pinatira sila ng Diyos dito sa halaman ng Eden. Pag-aaralan po natin yung pinakaunang problema ng tao na yun. Nangyari po ito doon sa halaman ng Eden. Nung nilikha sila ng Diyos, perfecto po yung sitwasyon eh. Maayos yung kalagayan nila, maayos po yung buhay nila. Genesis 2 verse 8, basahin natin. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halaman sa silangan ng Eden at inilagay niya ang mga taong kanyang dinala. Alam natin, paraiso po itong halaman ng Eden. Pero bago natin ito pag-aralan, okay, tanongin ko muna kayo, naniniwala ba kayo dito sa kwento na ito? Naniniwala po kayo hindi? Naniniwala. Nakita niyo na ba? Hindi pa. Okay, kailangan sigurado tayo may ebidensya. So, ganito po yung gagawin natin. Pag-aaralan po natin ngayon yung pasimula ng kasaysayan ng tao, itutuloy natin ito bukas, okay? Ganito yung pattern. I-check natin, ano yung kwento sa Bible? Tapos, next step, may ebidensya ba na talaga totoo yung mga kwento na ito? Tapos, next step, anong kinalaman yun sa atin? Okay? Kasi kung wala na itong kinalaman yun sa atin, ba't pa tayo mag-aaksaya ng oras? Hindi ba? Dapat tignan po natin ano yung kinalaman sa atin ng mga kwento na nakalagay sa Biblia. Kasi actually, marami pong nangyari sa kasaysayan ng tao. Pero hindi lahat ng pangyayari nilagay ng Diyos sa Biblia. Yun lang may kinalaman sa atin hanggang sa panahon natin ngayon. Itong halaman ng Eden, meron po tayong kinalaman dito. Okay, may epekto po yung nangyari sa halaman ng Eden sa atin ngayon. Basahin po na natin yung nangyari. Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain iyon, ay tiyak na mamamatay ka.
Kaya nung nilikha ng Diyos, yung tao, si Adan at si Eva, pinatira sila doon sa isang napakagandang paraiso, yun nga, yung halaman ng Eden. At doon ay napakarami mga puno na namumunga. So kapag nagutom sila, pipitas lang sila, kakain sila. Ngayon, hindi ko pwede natin gawin yun. Na kapag may nakita kang puno, pipitasin mo, tapos kakainin mo yung bunga, makukulong ka, baka may may-ari yun. Pero sa kanila, doon sa halaman ng Eden, pwede nilang kainin anuman sa mga makikita nilang bunga, maliban sa isa. Ano po yung isa? Sabi ng iba, mansanas daw. Hindi mo mansanas, okay? Kung sino man yung nagturo sa inyo ng mansanas ng bawal, hindi nagbasa ng Bible yun. Sabi dito, subalit mula sa punong kahoy na. So, hindi mansanas, di ba? Pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ito ay kumain yun, ay tiyak na, ano daw, mamamatay o bubusog? Okay, mamamatay. So, dapat ba nilang kainin yung bunga nito o hindi? Ang kaso, doon sa halaman ng Eden, nandun din si Satan. Kumilo siya sa pamamagitan ng ahas, tapos binaya niya si Eva. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Sabi ng ahas, kainin ninyo. Hindi kayong mamatay. Sa halip na mamatay, ay magiging kagaya kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Si Eva nadaya siya, napaniwala siya ni Satan. So kinain niya. Ano nga ulit yung bunga na ito? O, hindi naman sana sa, mukha lang naman sana yung drawing niya. Bukusin ko na drawing ito. Pero hindi naman sana, bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anyway, kinain niya. Tapos, pinakain niya, binigyan din niya yung kanyang asawa si Adan. Ako si Adan ay kumain din. Okay, ito po yung kwento ng Garden of Eden sa Bible. Tanong, may ebidensya ka? Totoo ba yung kwento nito? Okay. Kailangan natin mahanap yung mismong halaman ng Eden. Kailangan natin hanapin po ito. Saan ito matatagpuan? Sa Biblia may landmark, may palatandaan po. Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14, basahin natin. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halaman at mula po inahati at naging apat na ilog. Ano yung pangalan muna? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? So kailangan natin hanapin yung isang ilog na nahati at naging ilan? Hindi tatlo, hindi dalawa. Ilan? Apat. At yung apat na ilog, binanggit na yung pangalan, Pishon, Gion, Tigris at Euphrates. So kapag iniskan natin yung globo, yung mapa ng mundo, makikita po natin yung lugar na binabanggit doon dito sa Middle East na may bandang Iraq. Hanggang ngayon, dumadaloy pa po yung Tigris at yung Euphrates dyan sa lugar na yan. Ibig sabihin, kung tama yung Genesis chapter 2, narinig ko lang po yung lokasyon ng halaman ng Eden. Ang problema, nasaan ang dalawang ilog? Kaya marami pong mga nag-research kung nasaan yung dalawang ilog na ito. At sa kagandahan po, na-discover nila kung nasaan yung dalawang ilog. Actually, hindi nawawala. Kailangan lang talaga siyang hanapin. Na-discover na po yung Pishon at Gion. Panoorin natin ito. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2 to 3, the famous story, has some verses 10 to 14, where the river is said to come out of the Garden of Eden, and it becomes 4 hindrances, and the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are, they're the major rivers of Mesopotamia and the modern Iraq. The other two rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other two rivers once ran, or if they had really existed. Locating these two rivers and where they joined with the Tigris and the Euphrates to form the famous 4 headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. 5 rivers, and arrows were trying to Eden. About the time that Zarans was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river.
or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river once had flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a third river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Rima, and it has many multiple branches. And it comes down, and it comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Button, Belly Button River. And it comes around and it makes a huge delta like 20. Then he said, oh, but the Gihon, it comes out of land of Kush. And they go, that he was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called four headwaters that flow southward to form one great river. Zarins believed this was the location of the Garden of Eden. Kaya natagpuan po nila yung Pishon at saka yung Gihon. So narinig ko lang po talaga. So saan yung matatagpuan yung halaman na ng Eden? Nasa Middle East sa may bandang Iraq. Pero, okay, baka naman bukas ng gabi wala kayo dito. Malaman-laman namin, nagpunta pa kayo ng Iraq. Talagang hanapin nyo yung paraiso doon. Wala ko kayong makikita ang paraiso doon pag nagpunta kayo doon. Alam niyo kung bakit? Meron kong ginawa yung gusto sa paraiso. Dito po sa Ezekiel chapter 31 verse 16 hanggang 18, sabi dito, aking yayaligin ang mga bansa sa ugong ng kanyang pagkabuwal. Aking iahagi siya sa Asyon na kasama ng nagsibaba sa hukal at ang lahat ng punong kahoy sa Eden. Ang pili at pinakamahusay ng Lebanon, lahat na nagsisilong ng tubig ay maaalin sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa yung halaman ng mismo ng Eden, yung Eden. Ibinaon niya. So huwag na kayo magpunta ng Iraq bukas. So po, mag-aaksaya lang kayo ng pamasahe sa halip. Dito na lang po kayo sa Tarosa. Tapos sumakin po kayo sa Bible seminar natin bukas ng gabi. Okay po? Pupunta pa ng Iraq? Hindi na. Ibinaon na ng Diyos sa ilalim. Pero anong ebidensya na ibinaon talaga ng Diyos sa ilalim? Yung halaman na ng Eden. Sa halaman na ng Eden, marami po doon mga naglalakihang mga puno, marami mga hayop napakasagana po, napaka-abandan ng halaman na ng Eden. Ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ano nangyayari? Itong mga halaman at mga hayop na ito, kapag ibinaon sa lupa, hindi po ito dahan-dahan na pagkabaon ha. Napuo po yung Diyos, yung binaon niya sa ilalim ng lupa, nilibing niya ng buhay itong mga nilalang po na ito. Ang mangyayari, kapag ibinaon po yan sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, meron yung pressure, at sa ilalim naman ng lupa, ay meron kapoy, instead na mahulog, yan po yung nagiging langis o yung fossil fuel. Kaya ito po, etong lugar po nito sa Middle East, tinatawag po yan na Fertile Crescent, Persian Gulf. Diyan po nanggagaling yung mahigit 70% ng global oil supply. Yung supply ng langis sa buong mundo, diyan po nanggagaling yung mahigit 70%. Dahil naririyan po yung lokasyon ng paraiso yung halaman ng Eden na ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. So yung halaman ng Eden, totoo o hindi? Anong ebidensya? O yung Pishon at Gihon nag-exist. Yung Pishon at Gihon nag-exist, natagpuan na. Yung Tigris at Euphrates nag-exist, dumadaloy pa rin hanggang sa ngayon. At doon sa ilalim ng lupa, doon sa lugar po na yun, ay meron po tayong masakanang supply ng langis. So yung halaman ng Eden ay totoo. Ngayon, bakit nilagay ng Diyos sa Biblia yung kwento na yan? Anong kinalaman niya sa atin? Dito sa kwento na ito, gustong ituro po ng Diyos sa atin yung napaka-importanting aral tungkol sa kasalanan at kabayaran ng kasalanan. Kasi gaya nga ng sinabi na po sa inyo kanina, ang Diyos ay hindi gaya ni Lolo at Lola. Si Lolo at Lola namumunsinti pag may ginagawang mali si ako. Yung Diyos hindi po. Pag may kasalanan, may kabayaran. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sa araw na ikaw ay kumain niyon, yun po yung kasalanan, ay tiyak na mamamatay ka. Yun po yung kabayaran. So, kinain nila o hindi? Namatay ba sila o hindi? Hindi. O, kung namatay sila, saan na tayo galing? Sa unggoy.
Tayo po'y galing kay Adan at Eva, okay sila po yung pinakalimuno natin. Kaya may nagtataka eh, kung talagang namatay yung tao, ibig sana wala na tayo ngayon. Pero hindi naman namatay si Adan at Eva, ibig sabihin, nagsinungaling yung Diyos, hindi pa nagsinungaling yung Diyos, okay? Nilinawin lang natin yung word na kamatayan. Yung kamatayan, ang alam natin, yung kamatayan ng katawan. Kasi ito yung nakikita natin, yung physical na kamatayan. Pero dun sa halaman na ng Eden, ganito po yung eksena. Ang Diyos ay Espiritu. Yung larawan niya, ibinigay niya ngayon kay Adan. Kaya ang kausap ng Diyos na Espiritu ay alin? Yung katawan ni Adan o si Adan mismo? Si Adan mismo, yung Espiritu. So anong tinutukoy ng Diyos na mamamatay? Yung katawan o si Adan mismo? Si Adan mismo yung Espiritu. Yun yung mamamatay. Kamatayan ng Espiritu po, yung binabanggit ng Diyos dito. Kaya doon sa halaman na ng Eden, ang namatay ay hindi yung katawan ni Adan at Eva, yung Espiritu po nila. Sabi dito sa Ezekiel 18 verse 4, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Yung kaluluwa po na binabanggit dito ay kaluluwa ng tao, Espiritu po ng tao yan. Okay? Sabi dyan, na nagkakasala ay mamamatay. Ito po yung nangyari kay Adan at kay Eva lang. Nung nilikha sila ng Diyos, mga buhay na kaluluwa po sila. Pero pagkatapos silang magkasala, namatay po yung kaluluwa nila sa harapan ng Diyos. Paano naman tayo? Nung ipinanganak tayo sa mundo, patay ng kaluluwa naman tayo. Yun po yung ibig sabihin ng pagiging makasalanan. Lahat tayo pinanganak na makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo ipinanganak ng mga patay na kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya na hindi tayo po pwedeng humarap sa Diyos bilang patay na kaluluwa eh. Kailangan natin ihanda yung kaluluwa natin, yung espiritu natin. Isang bagay po ang kailangan ng espiritu natin para maging safe tayo kapag tumuwi tayo sa kabilang buhay, yung buhay na walang hanggan. Nakuha niyo po? Kapag walang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, yung kaluluwa mo haharap na patay sa Diyos. Yung langit ay kaharian ng mga buhay na kaluluwa. Yung impyerno ay libingan ng mga patay na kaluluwa. Di ba dito sa mundo? Dito sa mundo, yung bahay ng tao, yun yung bahay ng mga buhay na katawan. Tama? Paano naman yung mga patay na katawan? Kasama ba natin sa loob ng bahay? Hindi, paglamay lang. Di ba? Pero pagkatapos ng lamay, saan natin sila dinadala? May libingan. Sa mundo, may libingan ng patay na katawan. Sa kabilang mundo, sa kabilang buhay, may libingan ng mga patay na kaluluwa. Yun po yung impyerno. Yun po yung konsepto ng impyerno. So, kailangan mabuhay po yung kaluluwa ninyo. Paano? Isa lang yung paraan. Sabi niya Jesus 1 chapter 3 verse 3, basahin natin. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kailangan ka palang ipanganak muli. Sa English, born again. So, ginagawa natin yung born again, ha? Yung born again na kinagis na natin, bali, yung born again kasi naalam natin, religion. Kaya sa biodata, kaya sa resume, ginalagay natin sa religion, born again. Pinagalan natin yung born again religion. Mali po yun. Yung born again, ito ay ikaw. Ito yung estado, yung kalagayan mo bilang kaluluwa. Sa ngayon, ipinanganak tayong patay sa kaluluwa. Nung una tayong ipinanganak, buhay yung katawan, patay yung kaluluwa. Pero yung katawan na ito, mamamatay ito balang araw. Before mamatay yung katawan natin, dapat mabuhay na yung kaluluwa natin. Yung pagbuhay sa patay na kaluluwa, yun po yung pangalawang kapanganakan. Yun po yung born again. Yung born again ay yung pagkabuhay ng patay na kaluluwa. Kailangan ko ninyo ma-experience yung pagkabuhay ng inyong patay na kaluluwa. Kaya ibig sabihin ng ipanganak na muli o ng born again, yung pagkakaroon mo ng pangalawang birthday. Ako po may dalawang birthday. Isang birthday ko po ay hindi ko pwede sabihin, baka layuin niyo ako sa loob ko, lugi pa kayo sa pamasahe. Yung pangalawa kong birthday ay February 19, 2007. Yun po yung araw na naipanganak ng muli, yung aking kaluluwa. Yun yung araw na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kailangan din po kayo magkaroon ng pangalawa ninyong kapanganakan kung gusto ninyong makapunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nandiyan yung kwento ng Garden of Eden sa Bible. Hindi yan nilagay ng Diyos dyan para gamitin lang materyales sa superbook, para magturo sa mga bata ng kabutihang asal. Hindi. Sinasabi ng kwento na yan ay ikaw ay patay ngayon sa harapan ng Diyos. Buhay yung katawan mo, pero patay yung kaluluwa mo. Ang tanong ng iba, pwede po ba talaga yun? Na patay yung kaluluwa sa loob, tapos buhay yung katawan? Oo, hanggang nasa loob. Pero yung kaluluwa na yan na patay, kapag humiwari niya sa katawan mo,
mamamatay na yung katawan mo. Okay, ibig sabihin po ng kamatayan ng kaluluwa, ito po yung pagkahiwalay sa Diyos. Ito yung pagkaputol ng iyong pong relasyon sa Diyos. Example, ito pong mga ilaw na yan. Bakit umiilaw yan? Kasi meron tayong complete circuit, di ba? Buo yung circuit. Nung pinindot natin yung switch, nabuo yung circuit. May closed circuit kung tawagin. Kapag enough natin yan, yung circuit nagiging bukas, tawag ng open circuit. Pag open circuit, ay po yung mga ilaw na yan. Kasi hindi dadaloy yun sa mga ilaw na yan, yung kuryente. Ang nangyari po sa mga kaluluwa ng mga tao, nung ipinanganak tayo sa mundo, putol po yung connection natin sa Diyos. Kailangan natin ma-establish yun, ma-restore, ma-reconnect yun sa pamamagitan ng pagbuhay sa ating kaluluwa at doon sa pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung may buhay ka lang at wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos, di ba sa Garden of Eden, isang kasalanan lang po yung dahilan ng pagkamatay nila. Ano yung pagkamatay nila bilang mga kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya tayo, kailangan mapatawad lahat ng mga kasalanan natin, walang matitira mas isa. Kung gano'n, makakapasok po tayo sa langit. Walang kasalanan at may buhay na walang hanggan. Yan yung dahilan kung bakit nakalagay po yung kwento ng Garden of Eden. Direkta pong konektado yan sa atin. Okay? So kailangan natin masolve yung problema na yun. Kailangan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, balik tayo sa kwento. Ito na nga, may kasala sila, so pinalayas na po sila. Genesis chapter 3 verse 23, basahin natin. Kaya pinalayas na ng Panginoon Diyos sa harapan ng Eden upang kanyang bukалin ang lupang pinagkunan sa kanya. So, pinalaya sila, pagkatapos silang palayasin, saka ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa yung Garden of Eden. Pagkatapos na umalis, sina Adan at Eva. Eto na nga, dito na nagsimula yung mahirap na buhay ng tao. Pero huwag na buhay magtala kung bakit mahirap yung buhay natin. Yan po'y dahil sa kasalanan. Dito, sa Awi chapter 90 verse 10, ito po yung, kung sasummarize yung buhay natin, ito po yung verse 10. Pabasahin ko ha, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yung buhay natin, yes, pwede tayo umabot ng 70 or 80 or maaaring 90 or 100 pa. Hindi mahalaga yung haba eh. Pero ano po yung nangyayari sa buhay natin araw-araw? Di ba ito po yan? Hirap at kaguluhan lang. Ano po mas marami sa buhay ninyo? Saya o hirap? Di ba hirap? Yung sa mga nagtatrabaho, yung sumusweldo ng pinsenas katapusan, 15 days! Di ba? 15 days na hirap. Puya, pagod, magkakasakit ka pa, aawayin ka pa ng boss mo, sisiraan ka pa ng katrabaho mo, di ba? Nandiyan na lahat ng hirap eh. Pagkatapos sa sweldo ka na 15, tapos yung kinita mo, yung pinagpaguran mo sa loob ng 15 days, ilang araw lang sa kamay mo. Sa totoo lang ngayon, ilang araw na lang yung pera, yung sweldo mo, ilang araw tumatagal sa kamay mo? Ha? Oh, grabe, hindi na araw, oras na lang, di ba? Paano nangyari? Di ba nung pagkaan pa ng aprese, di ba? Yung wala pa sa iyo yung sweldo, parang kinukwenta mo pa lang. Diba? Parang ang dami-dami. Pero kapag kanahawakan mo na, nagkakapapak po yung pera. Ewan ko ba nangyari sa atin sa Pilipinas? Ba't yung 1,000 ngayon? Yung disenyo ng 1,000 ngayon, parang insulto na rin sa Pilipino eh. May agila, di ba? Nagkapapak ang laki. Kaya yung 1,000 ngayon, pag nabariyahan, ubos eh. Maiksi buhay ng 1,000 ngayon. Maiksi. Hindi nakakarating sa malayo yung 1,000 ngayon. Tama ko? O ngayon, hawak mo na. Lilipad mo yan, di ba? Kuryente, tubig, upas sa bahay, yung utang sa tindahan, di ba? Lahat ng bayarin, kapag nabayaran mo na lahat, ano na naman matitira? Ano? Ano? Alaala. Alaala na lang yung pera mo, di ba? Tapos ito na naman, may imagine mo, pagdating na ng 16, di ba? Pagdating ng 16, tira, pagkaguluhan na naman hanggang 29. Di ba nakakasawa din kaya yung iba lang, ang dami nagpapakamatay ngayon. Dahil dyan. Hindi na sila nakakawala dyan sa siklo na yan. Kaya sa nalaging paraan nila magpapakamatay. Hindi po magpapakamatay ang paraan. Kailangan na kayo maligtas. Kailangan na kayo magkaroon ng buhay na wala kang yan. Yan po yung paraan para makawala kayo dyan. Di kayo nilikha ng Diyos para mabuhay, tapos kumain, magtrabaho, di ba? Gumising, kumain, magtrabaho, umuwi, matulog, gumising, magtrabaho, umuwi, matulog. Hindi po yun ang purpose ng buhay natin.
Tawag yan hanap buhay ka, hanap buhay. Para lang mabuhay. Ang purpose ng buhay ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tapos yung tayo natin para hanapin yung buhay na walang hanggan ay hindi palaging mayroon. O hindi tayo palaging may chance. Yung iba ini-invite namin, ang sagot ba naman sa akin ay, huwag mo na po yun. Pero wag ka maganda ng pastor, darating din tayo dyan. Darating din tayo. Someday. In God's time, God's willing. Sabi ko naman gano'n. Ngayon na nga yung chance. Hindi natin kasi alam kung kailan. Sino po sa inyo dito yung alam kung kailan siya mamamatay? Wala, di ba? Pero yung buhay natin, anytime, kung pwede ko itong malagot, tingnan niyo po ito. Siya naglalakad siya. Maganda yung singway ng hangin. Pakabagong sweldo po ito. 15 po ito. Alam ba niya? Nadunan niya bibitawan yung huling hininga? Hindi. Kayo po, alam niyo po kung kailan niyo bibitawan yung huling hininga? Maaaring para sa ilan sa inyo. Ito Bible seminar na ito na yung huling pagkakataon na ibibigay sa inyo. Ganito po yan. Maaaring mabubuhay pa kayo ng maraming taon kakatapos ito. Pero maaari din na hindi na ipagkaloob sa inyo ng Diyos yung pagkakataon na makapakinig ng Bible sa inyo. Baka ito na yung only chance or last chance na binibigay ng Diyos sa inyo. Dapat po kayo magligtas. Isa pa, maaaring para sa ilan sa inyo, ito na yung huling 1,000 mundo. Maaaring nakatakda na kayong kunin ng Diyos bukas o sa makalawa. Pero naniniwala po kami at nananalangin kami na ingatan kayo ng Diyos. Na kahit na may aning na kayo ngayong week na ito, ay ipagkaloob ng Diyos sa inyo yung buong pagkakataon pa rin maligtas. Kaya kung gusto mo talaga ninyo maligtas, kahit may aning ka na ngayong week na ito, kahit ngayong week na ito nakakatama ng buhay ng Diyos, maaari mong pakabayan ng Diyos yung buhay mo para lang maibigay sa iyo yung kaligtasan, para maihanda mo muna yung iyong espiritu bago humarap sa Diyos. Pero kung wala ka naman talagang puso na i-prepare yung sarili mo, tapos wala ka talagang pakialam tungkol sa kabilang buhay, wala kang pakialam sa iyong espiritu, maaari kang kunin ng Diyos at ako ko'y may na-experience ng mga ganito. Na during Bible seminar namatay, nakate ng Monday, namatay ng Tuesday. O kaya nangako na atin ng Bible seminar, pero nung Monday, during Bible seminar mismo namatay. Hindi siya umatay ng Bible seminar. Pero siyang pinuntahan na ibang lugar. Sa biyahe namatay siya, na-aksidente siya. Ibig sabihin, nangako lang siya na atin, pero sa loob niya, wala talaga siyang balak na umatin. So kinuha na siya ng Diyos kasi takdang araw na niya yun. Pero kung may puso tayo na talaga naghahanap ng kaligtasan, ipagkakaloob pa ng Diyos sa inyo yan. Huwag kayong mahubulag sa pera. Huwag kayong mahubulag sa pakinabang. Kasi gagamitin ko ito ni Satan para ilayo kayo sa kaligtasan. Hindi distract po kayo. Tandaan po ninyo, yung pera hindi nyo madadala sa kabilang buhay. Si Haring Solomon na mismo nagsabi, Ecclesiastes chapter 5, kung paano siya inumasa sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang namang madadala sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang mga kamay. Wala tayong madadala. Kung ano man yung mga galing sa lupa, may batas pong inilagay ang Diyos sa mga bagay ng lupa. Ito po yung batas na yun. Bawat itawid sa kabilang buhay. Lahat ng nasa lupa ay hindi natin maitatawid sa kabilang buhay. Pera, lupa, bahay, karunungan, hindi po kailangan ng karunungan sa kabilang buhay. Hindi kailangan doon ng mahusay sa math. Hindi kailangan doon ng mataas ang IQ. Okay? Hindi niyo po kailangan yun. Okay? Ang problema, ito yung problema. Yung mga bagay ng lupa, hindi natin pwedeng itawid sa kabila. Ang problema po ito, may inutos sa atin yung Diyos eh. Anong sabi dito sa Juan chapter 12 verse 15? Babasahin natin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Pero ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Ibig sabihin pala, hindi tayo pwedeng umarap sa Diyos na walang dala. Ang problema kasi mali yung dinadampot natin. Dinadampot natin yung mga bagay na hindi naman natin pwedeng itawid sa kabila. Pero may inuutos yung Diyos sa atin. Ano yan? Buhay na walang hanggan. Yan yung kailangan na makuha mo. Yan yung bagay na mo pwede mong pakinabangan hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga yan yung inuutos ng Diyos. Kailangan natin matupad yung utos na ito. Buhay na walang hanggan ay purpose ng buhay natin. Purpose ng Bible seminar na ito. At ito po yung kalooban ng Diyos. At ito po yung utos ng Diyos sa atin. Kailangan po natin matupad yung utos na yan. Kailangan kang magkaroon ng buhay na walang hanggan ngayon. Kung hindi, haharap ka sa hukuman ng Diyos.
Yung mga may buhay na walang hanggan, diretso na po sa langit. Pero yung mga binaliwala yung pagkakataon nila, tapos namatay, wala pa rin buhay na walang hanggan. Sabi sa Hebreo 9:27, yamang itinakda sa mga tao o mamatay ng minsan. Ano ibig sabihin ng itinakda? May taning na po tayong lahat. Hindi lang po natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero bawat isa sa atin dito, may taning na. May petsa na po yung huling hininga natin. Mamamatay tayo o hindi? Ilang percent sigurado? Kung gano'n, sigurado mangyayari rin yung kasunod. Basahin natin yung karugtong. At pagkatapos nito ay pagbubuko. 100% mamamatay tayo. At kung hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, 100% may pagbubuko. Hindi po sa kamatayan ng katawan at tatapos ang lahat. Meron pong kabilang buhay. Yung mga hindi ginawa yung kalooban ng Diyos, hakol ng Diyos yung haharapin po nila. Kaya huling talata po natin ngayong gabi. Ito po ay isang utos, isang paalala, at isang babala sa ating lahat. Basahin natin Amos 4:12. Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Kailangan po tayo maging handa. Tulungan po ninyo yung sarili ninyo. Kami po, ang Santa Rosa Church, ang handang tulungan kayo, pero kailangan yung tulungan yung sarili ninyo. Yung Diyos tulungan kayo, pero tulungan po ninyo yung sarili ninyo. Okay? Kung ano man yung mga distraction sa mga handang, baliwalayin nyo na muna yun, and then bukas magkita-kita po tayo ulit dito. Pwede po yun? Bukas magkita-kita ulit tayo, ano? Alas 6:30 ng gabi, mag-isimula tayo sa pangalawang session. Sa ngayon, pansamantala muna tayo mag-iwalay-walay. At sana pag-isipan po ninyo yung mga napag-aralan natin ngayong gabi. Tayo po lahat ay makatulad. Diyos ang manaming banal na nasa langit, salamat po sa gabi ito ay sinamahan mo kami sa unang gabi ng aming pong Grand Bible Seminar. Nakilala ka po namin na nag-iisang Diyos na tunay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan lumikha ng langit at lupa. Ikaw rin po ang Diyos na naghihintay po sa amin sa kabilang buhay. Nalaman po namin ngayon ang Diyos na bilang iyong mga nilala, mga espiritual na nilala, ay kinakailangan po namin maihanda maging sarili sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan bago po kami umarap sa inyo. Kaya tulungan po ninyo lahat ng mga dumalo na makadalo hanggang sa huling bahagi ng Bible Seminar na ito. Malaman po yung katotohanan tungkol po sa iyo, tungkol kay Jesus, at tungkol po sa kaligtasan. Sa aming pansamantala po ng pag-iwalay, ang iyong mga pangyarihan mo ng kamay at inaasahan po namin na magdala sa bawat isa na safe sa kanya-kanya pong tahanan. At tuwag mo kasunod Diyos, makabalik po ang lahat, hindi lang po yung mga umatender, kundi yung mga naimbitahan po namin na hindi nakadalo ngayong gabi, kung amin po nga pinapakiusap sa inyo na tulungan po ninyo sila amang Diyos, ituin po ninyo yung puso nila, na bigyan po ng panahon at pahalagahan yung pagkakataon ng makapag-aaral ng inyong pong salita, nawa, simula bukas, makadalo po sila, makasama po namin dito po sa aming Bible Seminar. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa inyo. Ito po aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.